sa libingan. Pagkakita niyang bukas na ang libingan, sumilip lamang siya at hindi pumasok. Si Pedro ay pumasok kaagad sa libingan. Sumunod sa kanya si Juan. Pagkakita ni Juan sa mga kayong ibinalot kay Jesus, naniwala siyang buhay si Jesus. Pagkaraan pa ng ilang sandali, si Maria Magdalena ay nagbalik na umiiyak sa libingan. Ang akala niya'y may kumuha sa katawan ni Jesus. Pagtingin niya sa loob ng libingan, tinanong siya ng isang anghel, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Maria, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon." At paglingon ni Maria, nakita niya ang isang lalaki na akala niya'y hardinero. Kanyang sinabi, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin po ninyo kung saan ninyo siya inilagay." Tinawag siya ng lalaki, "Maria." Agad nakilala ni Maria na iyon ay si Jesus. Pagkaraay, dali-daling nagbalik si Maria sa Jerusalem upang ibalita sa mga alagad na muling nabuhay si Jesus. At iyan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo 102.7 Dominican Radio. everything about you. It takes my breath away.
coming back for me. All together we'll fly away. One day I'll hear that trumpet loud and clear, and all together we'll fly away. One day I'll see you coming back for me, and all together we'll fly away. Yeah. One day I'll hear that trumpet loud and clear, and all together we'll fly away. Oh, how I long for the day when we'll fly away. Yeah, yeah, we'll fly away. Yeah, yeah, we'll fly away. Yeah, yeah, we'll fly away. 102.7 Dominican. Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria. Ganito ituring ang Pilipinas at ang kaugnayan nito kay Nang Maria. Ang pagsintang ito ng mga Pilipino kay Maria ay kapansin-pansin sa dami ng mga dambana, parokya at bisitas na nakatalaga sa karangalan ni Maria. Makikita din ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria sa kanilang masidhing debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa 862 na dambana at parokya sa buong kapuluan na nakatalaga sa karangalan ni Maria, may 4 na natatangi na itinatag ng mga Dominikong misyonero. Ito ay ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila sa lungsod Quezon, ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag sa Pangasinan, ang dambana ng Birhen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani, Bataan, ang Basilica Minore ng Nuestra Señora de Piat sa Lambak ng Cagayan. Ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, sa lungsod Quezon, ay kilala rin bilang Santo Domingo Church, na italaga bilang pambansang dambana noong 1954 ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nakalagak dito ang Milagrosa at pinakamatandang imaheng yari sa ivory ng Birhen ng Santo Rosario. Sa kanya hiniling ng mga Katolikong sundalong Pilipino at Espanyol noong 1646 ang tagumpay nila sa pakikidigma laban sa mga mananakop na Ulandes. Kahit sakay lamang ng 3 galyon at nakidigma sa 18 barkong pandigma ng mga Ulandes, nagawa pa ring pinsalain ng mga puwersang Pilipino at Espanyol ang mga kalaban at puwersahin ang mga itong kalimutan na ang balak na pagsakop sa Pilipinas. Ang tagumpay ay ginugunita taon-taon tuwing 2 linggo ng Oktubre sa isang maringal na prosesyon. Noong 1974, itinanghal bilang patrona ng lungsod Quezon ang Birhen ng Santo Rosario at noong 2012, idineklara ang pambansang dambana bilang isang pambansang yamang pangkalinangan o National Cultural Treasure. Ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario sa bayan ng Manawag, Pangasinan ay balot ng napakaraming hiwaga at himalang nakamit sa tulong ng panalangin ng Inang Maria. Nakalagak dito ang mapaghimalang imahen ng Birhen ng Santo Rosario na yari din sa ivory at dinala ni Padre Juan de San Jacinto Opi mula sa Espanya noong simula ng misyon ng mga Dominiko sa lugar na iyon. Noong April 20, 2011, inaprubahan ni Papa Benito XVI ang deklarasyon ng Special Bond of Spiritual Affinity in Perpetuity ng dambana sa Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito ay nangangahulugan na ang sino mang bumisita sa dambana ay maaring magkamit ng plenary indulgence,
kapara ng maaring matanggap ng sinumang bumisita sa Basilika ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Sa kondisyong siya ay mangungumpisal bago o matapos ang paglalakbay, tatanggap ng komunyon habang nasa paglalakbay at magdarasal para sa kapakanan ng Santo Papa. Ito ang unang dambana sa buong kapuluan na naideklara bilang affiliate ng isang papal basilica. Sa mga dambanang nabanggit, makikita ang maningas na pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria bilang kanilang ina at reyna. Bawat pader, kisame, pinta, dibuho, adorno at iba pa na matatagpuan sa mga dambanang ito ay simbolo ng pasasalamat kay Maria para sa kanyang pagdalangin para sa kanyang mga anak patungo kay Kristo. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo.
Tell me, is there anybody here? Come on and say amen. And if there's anybody here who's seen his power, anybody here walk through the fire, come on and say amen. Oh, anybody here found joy in the middle of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow. It's seen it time and time again. Just say amen. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7. Dominican. Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for July 18, entitled Legal Suits, taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 7 to 8. To have such lawsuits at all is a real defeat for you. Why not just accept the injustice and leave it at that? Why not let yourselves be cheated? But instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat, even your own Christian brothers and sisters. Insight: don't cheat or file legal suits to your fellow Christians. To show love to fellow Christians, we must not go to court and reconcile to settle any conflict. Reminder, don't ever assure that people know you love them until you tell or write or text them every now and then. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-18 ng Hulyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Federico. Ang santong ito na martir ay pinanganak sa Holland. Nang maging pari, inatasan ng kanyang obispo na si Sigfrido na turuan ang mga bagong Kristiyano tungkol sa relihiyon. Siya ay naging obispo ng Utrecht. Sinikap niyang pairalin ang mga kaugaliang Kristiyano sa kanyang bansa sa pagsusupil ng mga hindi wastong simulain na labag sa mga aral ng Panginoon, katulad ng pagsamba sa mga idolo at sa pagsasama ng mga mag-asawa na hindi kasal sa simbahan. Sinasabi na ang kanyang pagtuligsa sa masamang pamumuhay ng reyna ay naging sanhi ng pagpatay sa kanya. Samantalang nagmimisa ay sinalakay siya ng 2 tao upang patayin. Gumawa siya ng isang panalangin sa Santissima Trinidad na ginamit ng matagal na panahon sa Holland. Binawian siya ng buhay ng taong 838, samantalang dinarasal ang Salmo 114, "Pupurihin ko ang Panginoon sa lupain ng mga buhay." Aral: tandaan na walang ibang tiyak na daan patungong langit kundi ang daan ng kahirapan. Ito ang daang itinuro ni Kristo at ang kanyang mga alagad. Tinatawag niyang daang makipot, ngunit patungo naman sa buhay. Sinabi niya na kung ibig nating sumunod sa kanya, kailangang tahakin ang landas na dinaanan niya. Hindi marapat ng anak ng Diyos ay nagdaan sa mga pagtitiis, samantalang ang mga anak naman ng mga tao ay tumatahak sa daan ng karangalan. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang Panginoon, ayon kay San Juan ng Avila. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Federico.
Ito po muli si Sister Marieta Badwa OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. You are listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Tingin mo aking pag-ibig, sa iyo'y aking inaawit. Puso ko'y iyong masdan, ikaw ang siyang laman. Himig na puso ang alay sa iyo, O Diyos, aking buhay, at hindi nagmamali ang iyong pagmamahal. Bawat himig at tinig na aking tinatudlay, O Ama, sa iyo lamang. Sa iyo tininiwanan buhay ko't aking magagawa. Puso ko'y iyong hagdan sa magpakailanman. O Diyos, ika'y aawitan. Bawat ngayon
disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man can reconcile be. So Jesus said, I'll go, because he loved me so. He shed his blood and paid sin's penalty. He gave himself to pay my debt I could not pay. When I was lost, he gave himself to be my way. Though I deserve to be upon the cross that day, in love he took my place and gave himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was his enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave himself to pay my debt I could not pay. When I was lost, he gave himself to be my way. Though I deserve to be upon the cross that day, in love he took my place and gave himself. My nails were in his hands, my crown of thorns he wore, my stripes were on his back, my heavy cross he bore. And when God turned his back, he turned it on my sin. Jesus won a victory that I could never win. He gave himself to pay my debt I could not pay. When I was lost, he gave himself to be my way. Though I deserve to be upon the cross that day, in love he took my place and gave himself. In love he took my place. Love he took my place and gave himself. He gave himself. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Hi and hello! Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Especially dito yan sa Pangasinan kung saan ang ating studio ay naririto. Isang mapagpalang araw na naman po sa inyo lahat. At welcome sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa. Dito lang po yan sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. At yan, welcome na naman po tayo lahat. Tayo magsama-sama naman isang oras ng pagbabahagi at talakayan, kwentuhan, At samahan niyo po kami magkasawa. Ako po yung lingkod, si Brother Bobot. At si Ate Lea po na inyo pong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At syempre meron din po kami sa gabi, alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Amen. At syempre gusto natin batiyan ang ating mga tagapakinig. Sino man sila, nasaan man sila. Especially syempre gusto natin bigyan ng konting diin yung ating mga kapatid na nandiyan sa mga palengke na nagtitinda, nandiyan sa mga nagdadrive, yung mga nanay na naghahanda ng para sa kanilang mga anak at asawa, at syempre yung mga anak na rin napapasok sa opisina, ganoon din naman yung mga tatay, at pati na rin yung papunta sa bukid siguro dahil nasa probinsya tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At kumustahin na rin natin yung ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Amen. Na nakalagon sa www.radyomanawag.com at siyempre sa www.iradio Portal. Ayan po, maglagon po kayo sa amin at matutunghayan niyo po ang aming mga live mass dito po sa Basilica, Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary ng Manawag. Ayan, so magandang umaga din muli sa mga pare na nagmimisa dito, yung mga naghahanda para sa ating spiritual nourishment. Ika nga, araw-araw po yan. So yan, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, mag-email, mag-text. Ang aming mga telephone numbers, 0939-929-4739. At kung gusto niyo pong magbahagi ng inyong mga karanasan, medyo pauso ko. Amen. Ayan po, tumawag po sa amin. Inyo pong ibahagi sa amin ang iyong mga karanasan, lalo na po yung ating alam mo, kailangan natin yan. Oo, mahal na ina. At mga karanasan po natin na ating napagtagumpayan, nakapagpulutan po ng inspirasyon ng ating mga nakikinig. Ayan po, itawag niyo po sa amin sa aking number, 0917-522-8773, or pwede rin niyo pong i-email sa bot_Lea at yahoo.com. Magandang araw din sa lahat ng mga kasama natin nagtatrabaho dito, yung mga gwardiya natin, yung mga naglilinis ng facilities natin dito, yung mga nagwawalis, yung mga nasa kitchen natin, yung mga drivers natin, nandiyan lagi, nagsama-sama. Nagsiserve sa simbahan. Amen, yung mga lecom, di ba, yung mga tawag dito, yung nagsusubo ng mga lay ministers, ayan. At lahat ng kabahagi,
ng pagtataguyod ng Our Lady o Basilica of Our Lady of the Rosary, no? Basilica Minor ng Our Lady of the Rosary. Ayan. Samahan po kami, 1 oras po ito. Tawag na at aantayin po namin yan. At yan natin simulan ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo Panginoon, salamat na naman sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagbabantay sa amin, sa araw-araw, sa aming pagpasok sa trabaho, sa pagbabantay mo sa aming mga anak at pag-iingat sa kanila sa maghapon, sa eskwelahan man to, sa trabaho Panginoon. Maraming salamat din Panginoon sa provision na binibigay mo sa amin, sa pagbibigay sa amin ang aming natitirhan, sa pagbibigay sa amin ang aming nakakain, at higit sa lahat sa trabaho Panginoon na ibinibigay mo sa amin, na siyang pinagkukunan namin ng panustos sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat na naman Panginoon at narito na naman kami sa iyong programa upang maging instrumento mo sa paghahayag ng mabuting balita. At samahan mo kami Panginoon ang dalangin namin ng iyong banal na Espiritu at lahat ng kapangyarihan nito, ang gift of wisdom, knowledge, understanding, and all the gifts of the Holy Spirit, para magamit namin Panginoon sa paghahayag upang ikaw lamang ang maging sentro ng pag-uusap na ito at magsilbing edukasyon, inspirasyon at kapulutan ng aral naming lahat, kaming nagbo-broadcast at lahat ng tagapakinig. Dalangin lang namin na buksan mo ang isip at puso ng mga tagapakinig, at kung gusto rin mag-text Panginoon ay pahintulutan mo sila magkaroon ng pagkakataon upang makapanayam natin sa radyo. Muli po, salamat. At ang aming dalangin, samahan mo kami sa 1 oras ng paghahayag at pangunahan mo kami, Panginoon. Sa ngalan ni Kristo, kasama ng Banal na Espiritu, at kasamang dumadalangin ang iyong ina at aming ina, ang Inang Maria. Maraming salamat sa alang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang ating pagbasa ngayon ay hatid sa inyo ni Lea. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang mapaparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Alam mo, yan yung pagbasa ng payete yung tinatawag na verse of all verses. Ito kasi dito sa verse na ito, hinayag ng Panginoon, yung kanyang pagtubos at pagpapadala sa isang Diyos, ang kanyang anak na ang ating Panginoon Hesus Kristo, upang bigyan ng garantiya, yung ating kaligtasan kung tayo ay susunod at mananampalataya sa Kanya at maniniwala sa mabuting balita. Ganon din naman sinasabi doon sa verse 17 na hindi niya pinadala yan para tayo husgahan, kung hindi tayo bigyan, at tubusin para sa ating kaligtasan. Ang ganda-ganda, kasi alam mo itong pangyayaring ito, bago nangyari itong bagong tipan, alam naman natin na may lumang tipan, at napakaraming tao sa panahon ng lumang tipan ang naghangad na magkaroon ng kaligtasan, Ulit hindi nangyari yun. Matagal na panahon sila nagantay. Maraming nabuhay, maraming namatay, at ilan lang ang naligtas, yung mga pinili lang. Samantalang ngayon, ang sinasabi ng Panginoon sa John 3:16, ang lahat ay magkakaroon ng kaligtasan, Ang kailangan lang natin ay sumunod, makinig, at magsagawa, manampalataya, And nakakatawa, dahil subukan natin talakayin, may mga quotes dito na mga quotes na nagsasabing everything happens in God's time, di ba? Kasi ang Panginoong Jesucristo ipinadala to in God's time, nang makita niyang talagang karapat-dapat na talaga, na ipadala ang Panginoon, pinadala niya, kaya di ba, marami nangyayari sa buhay natin na kung minsan hindi natin maintindihan, hindi natin maipaniwanag, pero yun nga sinasabi, dapat yung paniwalaan natin na everything will happen in God's time. Katulad ditong unang quote natin. Ano sabi niya, Noning? Never give up on anything that you believe is for you. Trust
in God, have patience and faith as everything happens at the right time. Uy, tayo marami experience na ganito, di ba? Ikaw marami ka experience ito eh. Yung pagdadasal mo, na parang hindi na masasagot. No? Hindi, yun, yung hirap ng kalooban. No? Sabi nga, yun nga sabi niya, di ba, never give up, sabi niya. Kasi, katulad na sinabi, darating din yan, no? At tamang panahon, tamang oras at panahon mo, no? Katulad din nga yung nangyari sa atin. Napakaganda example yung nangyari sa atin na parang alam mo yun, kung minsan kung titignan mo, parang wala nang pag-asa talaga eh, no? Yung parang wala nang liwanag, yung madilim na nangyayari, no? Parang puro bagyo na lang, puro unos na lang. Pero di ba nga sabi nga, huwag kang susuko, huwag kang maiinip, yun yung talagang ano sa akin eh, yung huwag kang mainip. Yung patience and obedience siguro. Ibibigay niya nga, tama, sa tamang panahon niya. Kasi nung time na yun, sabi ko, lagi ko nasishare na napakatagal na panahon. Kasi sabi ko nga, hindi lang 1 o 2, 3 taon ang nangyayari yun. Pero napakatagal talaga. Pero talagang sinagot ng Diyos sa tapang panahon niya. Kasi nung panahon na yun, sabi ko, sana ibigay mo na to Lord. Kung yung pagbabago, yung karoon ng trabaho ulit, yung balik balik sa dati, yung sagana na naman, masaya, maligaya. Hindi yung sagahan na hinaano ko nun eh. Kahit napakahirap, yun lang yung magbago, yung pagbabago mo, yun talaga yun eh. Hindi ko na nga kasi di ba nga dati naman, kumbaga nakaranas tayo ng maluwag, ng sagana, pero nung nangyari yung nalulung ka, hindi ko hinangado, hiningi yung ibalik ulit yung kasaganaan eh. Ang hinihiling ko lang yung pagbabago. Maibalik lang yung ibigay sa'yo. Sabi ko din sa kanya, ikaw nang bahala kung kailan. Sabi ko pa nga, pag-bargain pa ako, wag lang naman sobrang matagal. Pero ganun pa man, sa haba ng panahon na nangyayari yun, habang lumalakad yung pinoproseso, marami kang matututunan eh. Pero tingnan mo sinasabi niya rito, 3 bagay. Trust, no? Patience, and faith. 3 bagay na pag hindi ka nanalig sa Diyos, hindi mo yan makukuha. Kasi darating yung nawalan ka ng pag-asa. No? Nawalan ka na ng tiyaga. Nawalan ka na ng pananampalataya sa sobrang tagal. But, ang sinasabi nga niya lagi, itong huli, no? Everything happens. Kaya kailangan mo lang talaga. Yung mga nakikinig natin ngayon, sa mga nakikinig natin, siyempre, dinanas natin, hindi lang naman tayo nakaranas nun. Madami nakikinig dyan na baka kasalukuyan, nakababad sa ganitong sitwasyon. Parang, ito yung sinasabi, no? Ito yung quote na, ito yung katotohanan, no? Na talagang kailangan nating magtiyaga, kailangan nating manampalataya, at kailangan nating manalig, no? Maniwala, trust, no? Oo, yung magtitiwala sa kanya na talagang sasagutin niya bibigyan niya ng kasagutan ang lahat ng ating pagsubok sa tamang oras. Ito mo pangalawa, tignan mo, yung sinasabi niya. Sometimes I wonder how I made it this far and remember God has blessed me. Everything happens in your life for a reason. Katulad na yun. Di ba iisipin ba natin na magkakagalito tayo na biglang eto na, nag-broadcast ka na, nag-share ka ng buhay mo. At saka hindi, yung kasi talagang may dating panahon na talagang may dahilan kaya nangyari yun. Katulad sa atin, yun nga nangyari yun, yung pagsubok na yun. Tapos, alam mo yun, tinuturuan ka niya eh. Natututo ka habang pinoproseso ka, natututo ka yung lahat ng mga ginawa mong hindi tama nun. Nababago eh. Ikaw, nung panahon na yun, paano mo pinakahaba yung patience? Siyempre, araw-araw nagdarasaryo. Oo, yung pagdarasal. Pagdarasal pa rin ang sikreto. Pagdarasaryo. Yun pa rin ang milagro, no? Yes, pagtawag sa kanya. Kasi talagang siya lang naman siya lang naman talaga yung makakatulong eh. Kasi nung time na yun, wala naman tumutulong sa atin eh. So talagang siya lang talaga yung kakapitan mo. Yeah. Siya lang talaga yung kinapitan ko that time. Tsaka yun pa. Ito nangyayari ito kung itong susunod natin. If you can take time to be friendly, it is the road to happiness. Take time to love and be loved. It is a privilege of God. Take time to share. Life is too short
to be selfish, no? Kung minsan ito kaya tayo minsan nadidistract, no? Masyado tayong nagdudwell, no? Nagdudwell sa mga bagay. Sabi nga ni Lord, di ba? Huwag kang mag-ipon ng mga bagay na mabubulok. Ang tingnan mo at ipunin ay yung mga bagay na pwede mong iakyat dito sa akin, no? At maging susi mo para ikaw ay makapasok sa aking kaharian. Katulad ng binasa natin kanina, no? Napakatagal na panahon na hinantay ng tao yan, no? At nung dumating ay ibinibigay para sa lahat, no? Kaya sabi, seek you first the kingdom of God and all shall be added unto you. Ang daling sabihin, ano? Pero kung minsan ang hirap sumunod sapagkat sa ino-offer ng mundong ito, no? Kaya nga sabi niya, maging friendly ka din, maging masaya ka din, ano? Umibig ka at bayaan mong ibigin ka din nila. Kasi may mga taong alam mo na hirap tanggapin yung, ako siguro ganun, ano? Kaya ang tagal na panahon ko sigurong galit sa mundo dahil hindi nga ako nakaranas kasi ng pag-ibig o pagmamahal doon sa pinanggalingan kong pamilya. Kung kaya ang pagmamahal sa akin alien, hindi ko alam, foreign sa akin yan, na ano ba yung pagmamahal, ano ba yung pakikipagkapwa-tao, ano ba yung bait, no? Kasi ang nakikita ko ng puro galit, no? So kailangan pala natin gawin ito, no? At tayo minsan, no, tayong ano tawag ng mga siga dito, buryong ibig sabihin yung litong-lito ka na, no? Siguro, no? Kailangan gawin din natin ito, no? Magmahal. Hindi lang sa iyong sarili, pati siyempre lalo sa iyong kapwa. Yes. Kasi kung minsan, lalo na kung yung sobrang makasarili ka, yung mahal mo lang yung sarili mo, hindi ka rin masaya, no? Oo. Di ba? Tulad yung mag-ipon ka mo, yung mag-ipon ka. Yung iba kasi sa sobrang dami ng pera. Ang pera inipon, hindi yung pagmamahal, pagtulong. Yun na nga Yun ang nakakalimutan kasi kung minsan because ang gusto nga kasi ng tao mapunta sa kanya lahat, no? God's everything happens in God's time, sabi nga. Darating yung panahon na mawawala tayo. Saan mo dadalhin yung sayang naman, saan mo dadalhin yung inipon mo pagka minsan nga, alam mo yung mga mayayaman nga minsan o yung mga pera, yan parang ayaw kumain dun sa medyo mamahalin kasi parang nangihinayang lagi sila, no, na masyadong mahal, no. Tapos ito pa isa. Sabi nga nung kaibigan natin, hindi balik daw, hindi siya mayaman financially. Ibig sabihin tama lang yung ano niya. Pero mayaman naman daw siya sa kaibigan. Tama. Ito ang ganda-ganda nitong kasunod niya. Bad things are going to happen in your life. People will hurt you, disrespect you, play with your feelings. But you shouldn't use that as an excuse to fail, to go on and to hurt the whole world, no? You will end up hurting yourself and wasting your precious time, no? Don't always think of revenging. Just let things go and move on with your life. Remember, everything happens for a reason. When one door closes, the other opens for you with new blessings and love. Yan, ganda-ganda niya. Medyo mahaba siya, pero sinasabi, di ba? Totoo naman yun. May nangyayari sa ating hindi natin gusto. Meron tayong mga gustong makuha na hindi natutuloy. Katulad sa trabaho, halimbawa. Katulad halimbawa sa pagpapalaki ng anak, no? Minsan ito, hinahain mo na, may pang matrikula, bigla pa magluloko, no? Makakaranas tayo sa buhay natin yung disrespeto. Walang tiwala sa atin, no? Lahat yan, no? Yung iba naman, yung paglalaroan ng iyong damdamin, no? Pero ang sinasabi ni Lord, wag daw natin itong gamiting excuse para tayo ay mag-fail, no? At manakit din. Kasi pag nananakit ka, parang nasaktan ka kasi. Gaganti ka. So, you will end up hurting yourself and wasting your precious time, no? Kaya ang sinasabi, don't always think of revenge, no? Pagigiganti. Just let things go and move on with your life. Remember, sabi nga, everything happens for a reason. At pag may nagsarang pintuan, minsan hindi natin nakikita. Totoo yun. Mga 30 bintana pala yung binuksan para sa'yo. Nakikita lang natin kung minsan yung nagsara, no? Yes, kaya nga minsan, ano bang buhay ito? Ano ba? Meron ba talagang Diyos? Di ba? Kailan ba mangyayari yung inaasam-asam kong kaluwagan sa buhay? Kailan ba mangyayari yung inaasam-asam ko na magbago na ang asawa ko at magpakatino na, no? Yung anak ko, ganyan, no?
Yun yung battle cry lagi natin, ano? Pero ang sabi ng Diyos, no, everything happens, no, for a reason. May laging dahilan, no? At yun din ang mahirap tanggapin. Kaya nga, kung wala ka sa renewal at wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo hindi ka makaka-move on kasi nga sasaralinin mo itong lahat. Kaya di ba lagi nga natin sinasabi, magsimba, mangumpisal, magdasal, mag-build ng relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pag-aaral sa Kanya. At nasaan yun? Yung pong Bible. Yes. Yung sinasabi natin, ang Bible manual daw yan ng buhay natin para sa kaligtasan natin. Parang sasakyan, di ba? Ang sasakyan, on telepono na para mas mabilis. Lahat yata tayo meron. Lahat meron. Pag bili mo ng telepono, may kasama, ano kasama niya? di ba? Ano kasama niya? Yung manual. Pag wala yung manual, hahanapin mo yun, di ba? Kasi bakit? Ay hindi mo siya may operate ng maayos. Kailangan mo, yung gumawa nun, pinaliwanag kasi doon kung ano ang gagawin mo sa cellphone mo. Kaya alam mo kung saan ipipindutin mo, etc. Tayo, sino ba ang gumawa sa atin? Di ba ang Panginoon? At asan yung sulat na yun? Para pag may mga problema tayo, kumbaga, maging mekaniko natin. O di ba yung Biblia? Ang Bible. No? Kaya kung minsan, kailangan natin siyang makilala. Oo, tsaka kadalasan. Para pag sa Bible, kadalasan kung minsan meron kang problema, kunwari, tama-tama kung minsan yung pagbasa, sakto Kung minsan hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba, dahil sa ganong sitwasyon mo, pero kung minsan pag magbabasa ka ng Bible, eksaktong masasagot. Oo, di ba, yung mga katanungan mo Di ba, tinatalakay natin dito na araw-araw, no? Kahit na yung reading for the day, alam mo, dali-daling bumili ng niyan yung tawag dito, yung Bible reading. Sa mga bookstore, meron ito, yung religious bookstore. Sa simbahan yata, piso lang yata ito, no? Sa internet. Oo. Makikita mo yan, ha? Sa maglalagon ka sa EWTN, ando doon, pati mga reading, no? Makinig dito sa Radyo Manawag. May misa dito, no? Kaya iniimbitahan natin lagi na magpasakop, no? Magpasakop tayo para makita natin yung sinasabi niya na pag nagbukas ng pintuan, may nagbubukas na iba. Itong nagsara. Oo. May nagsarang pintuan. Di ba, nag-experience din natin yung pag nagbukas yung bagong pintuan, mamamangha ka dahil doble nung hinihingi mo yung darating Ano ang sikreto doon? Yung sinasabi natin kanina, di ba? Truth, trust, patience, and faith. No? Yun lang naman lagi ang lagi ibinabahagi ng Panginoon. Paulit-ulit. Alam ko minsan, parang kasi, alam mo, yung hinihingi kasi kung minsan na mga big time, halos ang gusto natin, yun yung mga malalaking bagay. No? Pero hindi kasi natin nakikita minsan yung mga maliliit na bagay na dapat nating pasalamatan. Oo nga. Big time kasi tayo. Magpapasalamat tayo pag may big time. May aumento sa sweldo. Nakagraduate ng may honor yung anak. Yung bang paggising mo sa umaga, yung walang sakit, yung walang karamdaman, yung mahal mo sa buhay, yung araw-araw nakikita mo. Yung nagising ka lang diba? Hindi ba mga biyaya yan? Yes, kaya kung titignan mo, di ba? Alam mo, sa mga susunod na araw, tatalakayin natin yan Ano yung mga bagay na dapat mo, 10 bagay na dapat mo ipinagpapasalamat, ngunit hindi mo nakikita araw-araw, no? Tapos ano pa sinasabi dito? Always show love and gratitude and never expect anything in return. Be happy for everything that comes your way. Everything happens for a reason, and place all your worries in God's hand. Believe in Him. No? Ang ganda-ganda nito. Di ba? Ito literal. Itong sinasabi, magmahal ka, no? Matuto ko magpasalamat. Ano mo nga, di ba? Ako lagi kong binabanggit ngayon dahil ngayon medyo matagal na panahon na rin di ba na ang nanay ko napaglilingkuran ko mula nang bumalik siya sa Amerika. Kami ni Leia nakakapaglingkod sa kanya kahit isang beses isang buwan, sabihin na ipapasyal mo, no? Ito yung gratitude, no? Nanay mo yan siguro baka hindi kanya napagtapos. Baka nangyari sa'yo, ikaw mismo nagpatapos sa sarili mo dahil sa sikap mo. Di ba? Minsan ang interpretasyon doon, ano naman utang na loob ko ngayon sa mga magulang ko, ako naman nagpaaral sa sarili ko. Na hindi yun, no? Ang tinitignan ng Diyos doon, yung kababaan ng loob mo, Naiisip mo ba na magpasalamat? Dahil
kahit na hindi ka nila pinatapos, siya ang nagluwal sa'yo dito. Kung kaya wala nag-alaga sa'yo, pag luwal mo, paano ka kaya? Dinanigas ka. O kaya Di ba, one day old ka, pinabayaan ka na. O kaya yung nagtatampo ka kasi wala siya sa piling mo, kasi nasa ibang bansa yan pa siya. isa, Diba? Bakit unang-una naman, bakit nasa ibang bansa siya? Siyempre para mabigyan ka rin. Kung minsan, hindi naman lahat ng ibang bansa, gustong-gusto nila yun no? Madalas, laban din sa kalooban nila yun Kaya lang, kahit nga malaki ang sweldo ng iba, di ba? Mas gusto ko talaga kapiling. Kaya lang kailangan pumunta sila at magtrabaho sa ibang bansa para maibigay ang yung pangailangan din at mapag-aral ka. Kaya ang ganda-ganda. Maisip din natin Amen. So far, ang ganda-ganda na natutunan natin, di ba? Trust, patience, faith, no? Tapos ang sinasabi niya ngayon dito, everything that comes your way, no, happens for a reason. Pag may nangyayari sa ating hindi mabuti, alam mo, kami nila yan, ganun pinapasa Diyos na namin. Dati ko kontrahin mo yan Ang labo naman ni Lord. Kaya di ba kung minsan tagal mo nang napasok itong ano na ito na, tapos pindot na lang. Pero tandaan mo, pagka sinabi mo, may mangyayaring mas wala nakakainis Pero siyempre, nung matanggap mo na everything happens for a reason, ano ka nang maanuan ng... Tsaka lagi mo na lang sabihin ako, siguro may dahilan. Dahil lagi naman may dahilan. May mas maganda pang darating. Lagi naman ganun Lagi naman ganun. Hindi pa sumablay ang Panginoon doon. Yung bibigyan kanya ng mas maganda. Katulad nung nangyari sa atin, di ba? Yung napagdaanan natin. Akala mo talagang wala na to na, tapos na yung mga ligaya. Para ka nasa kusali nun parang wala ka ng pag-asa. Grabe talaga papalitan niya yan ng mas maganda talaga. Tsaka may plano talaga, may purpose talaga siya kung bakit nangyari yun. Yun na nga, natuto ka, di ba? Natuto ka humawak ng mga pinaghirapan mo, yung mga kinita mo, kasi dati waldas yan. Tapos natuto ka makipagkapwa-tao, natuto ka magmahal. Diba? Magbahagi at natutunan mong pahalagaan yung pamilya mo. Tama. May mga matututunan ka kasing lesson dun sa mangyayari, diba? Hindi, tsaka yun nga, yung intention of the heart. Alam ng Diyos yun Alam mo kapatid, may nagsabi sa akin yan Sabi niya, hanggang hindi nakikita ng Panginoon yung laman ng puso mo, hindi ka niya bibigyan ng biyaya na magmumula sa kanya. Kasi pag biyayang magmumula sa kanya, siguradong malinis Ang biyayang makukuha mo lang ay ang pangungupit, ang daraya, galing niya sa masama Yan ang makukuha mo until such time na taga makita niya na gusto mong baguhin ang sarili mo. Binabasa naman niya, di ba? Kaya nga sabi niya, Jeremiah 29:11, for I have plans for you, no? Good plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Isipin mo yun, Kaya ako minsan, tayo nagre-react tayo agad, Tsaka ang reaction natin talagang pagalit, Yung, ano ba yan? Sasabihin mo, bakit nagkaganon? Bakit lagi na lang parang, ako naman parang wala nang pag-asa. Parang napakailap naman. Dadaan ng swerte. Napakailap ng swerte, So, yun ang sinasabi niya, lagi sinasabi niya ngayon, everything happens for a reason. Alam nga niya sa akin nga, di ba? Alam niya kung ano yung intention mo. Alam niya kung talagang nakapagbago ka na. Alam mo, totoo yun, Yung nangyari. Di kasi nun nga tayo, Lagi kami nakapag-sample sa aming buhay kasi talaga po nangyari yun. Sabi ko, yung pagka merong darating na, di ba, mga pagkakakitaan noon, lagi ko sinasabi kay God, hindi ko sinasabi sana po matuloy na to, sana po maipasok itong ano na to, deal na to. Alam mo ang sinasabi ko, Lord, kung hindi pa talaga para sa amin yon, o maging dahilan na naman to para si Bobote, kasi alam mo naman kung tunay na nagbago na siya, kung totoo na yung sinasabi niya, alam mo saliksik mo yung puso niya. Pero kung ito talagang hindi pa talaga tamang ibigay mo na, wag mong ibigay. Talagang gano'n ang dasal ko talaga. Di bali na Lord, wag mo ibigay. Kahit na alam mo yun yung talagang nangangailangan tayo. Nung sabi ko talagang, Lord, wag mo ibigay kung di pa talaga ito tama. Baka mamaya, alam mo naman, na ano na naman siya, mapabalik na naman siya. Di ba? So talagang nangyayari alam mo, yun ang pinakamahirap tanggap. At sinabi ko nga yung kanina kinukwento ko na yung may nagsabi sa akin, kapatid na gano'n, kasama. Alam mo, totoo.
naramdaman ko yun nung unti-unting sinasabit ko na talaga at saka talagang pinipilit ko na talagang sumunod sa Panginoon. Unti-unti unti-unti. Kung kaya nga nandito siguro tayo ngayon no? Ang pagraradyo natin hindi naman ito milagro nga to, and it happened on the right time, no? Parang sige na, katulad na, diba? Malalaki na yung mga bata, may mga pamilya na sila. Tingnan mo ito, no? Ano na binigay niyo itong gift na ito, no? Isa sa talagang plano niya. Kasi lahat naman may plano siya, no? Yung kasi katulad sa atin, maaga tayong nag-asawa, di ba? 18 at saka 20, maaga magkaanak. Tapos pero tingnan mo ngayon, magka-37 years na tayong married. Meron siya talagang plano. Siguro sabi niya, tapos maaga tayong nasabak dun sa talagang mabibigat na problema, na, di ba, madidilim na mga nangyari. Parang lahat yun, talagang pinlano niya. Amen. Kasi, pagdating ng araw, naibibigay na niya yung sagot sa mga sa mga naging problema natin, meron siyang ipapagawin na mission, may gagawin tayo, may plano talaga siya. Yun nga, kaya nga nakakatuwa dahil, di ba, nababanggit natin na ako dati ayoko nang ginagabi sa kalye, maliban lang nung nag-a-addict ako, pero ngayon pag maglilingkod sa Panginoon, kahit gabihin ka, kahit nasaan pa yung seminar na yun, kung ibibigay mo, kahit anong probinsya pa yun, tutunguhin mo, and lagi na, no? Kasi dapat din sasama mo ng dasal na maging ano ka, no? Yung lakas, no? Ay sana mapanatili. At ibibigay ng Panginoon yun, no? May mga pagbasa nga, di ba? May pagbasa na huwag ka magdala ng lukbutan, huwag ka magdala ng panyapak, huwag ka magdala ng pera, no? Pag may mission ka doon sa pagbasa sa Biblia, may passage na ganyan. Kasi siya mismo, pag ikaw ay ginagamit niya bilang instrumento niya, hindi ka kakapusin. Sabi nga niya, let go and let God. Is the way of life. Everything happens for a reason because God plans your life for you ahead of time. Yun, pinaplano niya. Kung gusto mo. Kasi nga, di ba, yung free will alam mo yung ibinigay na dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaang pumili. Kung gusto mo sa Kanya, wow, di ba? Palakpakan. Kung ayaw mo sa Kanya, wala naman siya magagawa. So, kung tayo susunod sa plano ng Diyos, sa pamamagitan na naman ng sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya, at yung obedience na, Tapos, siyempre, yung tiwala, yung trust, no? Tapos, siyempre, yung patience. Kasi nga, may mga mangyayari sa buhay natin, nakukwestiyonin mo ang Diyos. Naglilingkod na nga ako, mat ganito pa, no? Pero ang pinaka-best, ako sa amin, by experience, ang pinakamaganda, okay, di ba? May nangyaring, okay, sigurado yan may susunod, no? Ibubulong mo na lang sa sarili mo, sa dibdib mo. Salamat, Panginoon, siguro hindi akin. Oo, tsaka di ba, lagi mo lang din, katulad niya, isipin, yun nga, lahat nito ay may dahilan kung bakit nangyayari. Totoo naman yun, no? Lagi. Kung minsan kasi hindi lang natin maintindihan pagka yung una na nangyari, hindi natin maintindihan bakit kaya ganito, bakit kaya hindi nangyari. Pero pagdating ng araw, 'di ba, makikita mo rin no kung bakit minsan nakapagsalta ka pa, kaya pala. Yes. Kaya pala hindi nangyari 'yon, kaya pala naging hindi ko nakuha 'yon or ano. Talagang hindi pala 'yun ang dapat at may maganda pa lang mangyayari, no? Amen, no? Tingnan mo ito. I believe in destiny and soulmates. I believe that two people who meet randomly and connect very well is not just a coincidence. It could be, but down the line, you will know because it doesn't work out. But if it's work, I believe it's meant to be. Trust that everything has its perfect time and no one will understand it but the two people who experience and live it. Naalala ko si brother dito, Di Guzman. Diyan sa yung kantang may kinakanta siya na too many million people. Sa dami-dami, no? Sa dami-dami. Billion nga ang tao, no? O sa Pilipinas na lang, 100 million. Magugulat kayo, no? Merong isang para sa iyo dyan, Lalo na I was born for you. I was born for you. Kasi may destiny na tayo, no? Eto siya, ikaw na lang na naman ang ahad lang doon o kaya susuway, no? Na, di ba, tingnan mo, the two people who meet randomly and connect very well
is not just a coincidence. Katulad natin, halimbawa, sa murang edad natin na 18, hindi ko namin sinasabing gayahin nyo, ha? Ano lang to, experience lang. 18 at saka 20 anyos. Ay, kung tignan nun, napakaaga. At baka walang mangyari sa buhay. Ang nanay ko, ayaw nga akong payagan, no? Kailangan magtalo pa sila ng tatay ko para makakuha ko ng... Kasi yung tatay gustong-gusto ka namang... Kasi nga dahil sa kalokohan ko, gusto na matahimik ang buhay niya at matahimik na baka sakali. Wala na siya sa kanang ulo. Pero tingnan mo, sabi nga ka na, banggit ko, magta-37 years na rin kami nila. Well, hindi pa tapos ang buhay. Marami pa rin pagkataan. Pero tignan mo yun, hindi coincidence siguro yun. Actually, may boyfriend siya na, may girlfriend din ako eh. Pero tignan mo, nilayo na ako. Yung pa isa, diba? Tinakbo na eh, tinakas na eh, no? Pero, pag talagang kayo, no? Diba? Pag meant to be talaga kayo, no? Kayo talaga, no? Trust that everything has its perfect time. And no one will understand it but the two people who experience and live it. Kita nyo sa mag-asawa, diba? Sabi nga nila, pag-asawa, parang, hindi daw parang kanin niya na isusubo mo, iluluwa mo eh. No? Ito yung para dun sa mga hindi sumunod dun sa tinatakda ng Diyos. No? Ito yung mga nabigla daw, ayaw daw, hindi daw ano lang, ganyan-ganyan, no? Pero ako naniniwala talaga ako doon. Parang yung naging... Meron ka na, pinanganak ka pa lang, para ako, meron ka ng ano, para sa'yo. Yes, nakalaan para sa'yo. Lalo na nga kung ikaw ay ipinanganak para mag-asawa. Di ba? Merong pinanganak na maging pare. Merong mga pinanganak na dahil sa kagagawa ng tao, hindi nakapagkasawa. May hinipo sa bukasyon, kaya hindi nag-asawa. May mga single blessedness, etc. Para maging... Pero pag nakadestino ka, para ako din pa kaya nga yung pag-aanak. Ako alam ko talagang ang pagkaroon ng anak ay isang pribilehiyo mula sa Diyos, isang grasya, no? Mula sa Diyos. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng babae ay pinagkaroban. Pero kung ang Diyos gagawa ng milagro, tamo nga si Elizabeth at si Sarah na anak ni Abraham, ay naasawa ni Abraham, puro mga 80 anyos na yun eh. Nagkaanak pa. Pero kaya nga, alam na ng Diyos yun eh. Di ba? Sabi kay Abraham, ay, pagbalik ko sa isang taon, sabi nung anghel, magkakaanak ka. Ano nangyari yun? Parang sa isang ano na lang na, di ba yung mayroon tayong na-interview na guest dati na mag-boyfriend sila, ilang beses silang nagtangkang tanan noon, di ba? Lagi silang naghihiwalay, silang pinaghihiwalay hanggang sa nagkaroon silang ng sariling pamilya, nagkaroon sa lalaki, nagkaroon ng asawang babae. Alam mo ba na huli sa abroad sila, dahil nakapag-abroad sila, naging biyuda na sila. Parin sila sa ibang bansa. Natuloy pa rin nila. Natuloy pa rin na. Dahil, alam mo, sinasabi, itong gustong-gusto ko to eh. God is never in a hurry, but He is always on time. Right time. Kaya sabi niya, everything happens for a reason. Although we may not understand it at the time, if you hang in there, all the pieces will eventually fall where they belong. Parang nagluluto ka ng, siguro ng ulam. May mga ulam na medyo matagal lutuin, talagang mahina ang apoy, mga ganyan-ganyan. Pero pag natapos yung pagtsatsagaan yun, anong kasarapan naman nung niluto mong yun, ano? So, ganun din siguro dito, no? May mga bagay na... Meron tayong mga bagay na gustong makuha. At yun nga, katulad ng experience natin, matagal na panahon. Pero ang sikreto pala, if you hang in there, ibig sabihin, kung pagtsatsagaan mo, no, at pipilitin mo at magiging obedient ka sa Panginoon sa pamamagitan na naman ng trusting Him, abiding Him, di ba? Yung patience, magkakaroon, no? Sinasabi niya, no? Will eventually fall where they belong. Parang yung pag-antay ko, di ba? Napakahabad ba? Yun nga, yun tama-tama yung sinabi mo nga. So, yung nangyari sa napakahabang panahon na inantay ko, na pinagtyagaan ko, ikaw, di ba? Sa haba ng panahon na yun, nung ibigay niya, ayos. Ibig sabihin, inayos pa niya eh. Nagkaroon ka tayo lalong nagkaroon ka ng kabuluhan dahil doon tayo papunta, doon sa paglilingkod sa kanya eh. Doon tayo napunta eh. Yes, tama yun. When all goes bad, and you think it will never get better, just remember, eto po, tandaan nyo daw, everything happens for a reason, and
it will all get better in time. Parang yun, di ba? Parang yung maghapon, gabi, no? Hindi laging madilim. May bukang liwayway, no? At magliliwanag, ang kalangitan. Parang gano'n na sinasabi ng Diyos. Hindi kita pababayaan na lagi kang nasa kadiliman, provided na makinig ka sa akin, sumunod ka sa akin. So, kaya sabi niya, yung aking pamilya ay yung mga nakikinig at nagsasagawa. Remember, hindi nakikinig lang, okay na sa akin. Hindi. Dapat nakikinig ka at nagsasagawa. Sabi nga dyan sa di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kung sino man ang manalig at manampalataya, no? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So may kaakibat. Ganun na sakripisyo at mayroong kaakibat na pagsunod. Para di ba mas masarap naman talaga ang tagumpay kung talagang pinaghirapan, hindi yung kaya ka na-promote kasi tatay mo presidente ng kumpanya eh. Pag wala na yung tatay mo, balik ka na naman sa dati mo. I mean, parang ganon. Mas masarap yung step by step. Yes, doon sinasabi nila, uy, ano yan, dating mahirap. Nagkaroon yan ng nagkaroon ng kayamanan. Nagsikap sa buhay niya. Hindi siya nagdaya. Yes. Talagang pinagsikapan niya, pinagtrabahuan yung kanyang kayamanan ngayon. The sweetest, sabi nga the sweetest victory of all time, yung pagsikapan mo. No? At alam mong kasama mo ang Diyos sa pagpapunyagi nito. No? Yan sinasabi. In the time of your life, live so that in that wondrous time, you shall not add to the misery and sorrow of the world, but shall smile to the infinite variety and mystery of it. Ano? Sabi nga ni Pedro Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kasi pag problema na, pinoblema mo, parang napakabigat talaga. Huwag niyo magtatawa ka sa labas. Kakala eh. Gano'n na. Naloko na. Yun nga eh. Problema na. Ibig sabihin siguro, wag natin masyadong seryosohin. Amen. At pabigatin, di ba? Sabi ko nga, problema na minsan, problema pa natin. Yun ang minsan ng kalaban talaga ng ating pag-unlad sa ating pananampalataya, na hindi tayo maniwala na ang Diyos ay nasa likod natin, na siya ay lagi nakaalala, di ba? Alam mo yung footprint in the sand na kwento, yung nasa frame, anong una, apat na pares ng bakas eh. Nung medyo malayo-layo na, naging isa na lang na pares, no? Akala iniwan siya. Ba't mo ako iniwan? Sabi ng Diyos, ano ka? Buhat-buhat kita eh. Kaya isa na lang yun eh, no? Yan, sabi niya. Everything happens for a reason. I may not know why or how, but God does, and that is all that matters, no? Ang Diyos ang nakakaalam. Let go and let God, no? Sabi nga niya, never forget 3 types of people in your life. Ano yung una? Sabi niya, number 1 daw, who help you in your difficult time. Tapos, who help you in who left you. Who left you in your difficult time. Who put you in difficult time. Kaya kung sino yung tumulong sa'yo. Nung oras na. Sino nang iwan sa'yo? Sino yung naiwan at kung sino yung naglagay sa'yo doon sa miserableng buhay mo. Pero, sino tumulong? Sino nang iwan? Oo, di ba? Lahat yan pwede mong itaas sa Panginoon. Kung may relasyon ka na sa Panginoon, yung mga yan yung mga difficult people, madali na sa yan. Di ba? Yan ang sikreto pala nung ganitong buhay natin, everything in God's time, no? At saka nakakatuwa talaga itong mga quote na totoong-totoo ito yung mga nangyayari sa ating buhay, no? Sabi nga niya, yung God is never in a hurry but He is always on time. Di ba, minsan may sitwasyon tayo na parang wala ang Diyos, biglang magugulat ka nandiyan. Kaya lang, siyempre yung gratitude ba, siguro dapat ugaliin natin talaga yung magpasalamat sa Panginoon, no? Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Huwag natin kalimutan, na di ba yung banggitin man lang, sabi nga natin sa araw-araw eh. Ang sabi nga, no? Tsaka hindi sabi, di ba lagi natin sinasabi, hindi lang yung kasi nakikita natin yung mga malalaking bagay lang yung dapat natin pasalamatan. Tingnan din natin kung minsan tayo nga pag nagdadasal nga, di ba, mula sa maliliit na bagay
hanggang dun sa malaking bagay na pinagkakaloob ng Panginoon. Yun nga, Diba? Maraming salamat po, diba? Yun nga ang hindi natin nakikita minsan. Ano? Kasi gusto natin, puro big time eh. No? Kaya nga sabi nila, alam mo, pinakamaganda daw may journal ka. No? So, yung mga kapatid natin na nakikinig, may journal ka nung dapat mong pasalamatan. No? Maglilist. Oo. Diba? Sabi nga, keep a gratitude journal. Try it for 30 days. Be specific about what you are thankful for. No? Ano yung mga pinagpapasalamatan mo na. No? Tapos watch how your thought develop over time. You may start out simply, but when you add stories and color, it becomes more powerful. No? When you practice gratefulness, there is a sense of respect toward others. Tama yan. No? Sabi ni Dalai Lama, no? Kung inilista lang natin ano yung ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw, talagang bakit yung inang bagay ng pamilya mo? Hindi, unang-una, ikaw, buhay ka pa. Tapos yung asawa mo, anak mo, trabaho mo, no? Yung kondisyon ng katawan nyo, yung good health nyo, di ba, yung mga kaibigan mo, yung mga tao na kapaligid sa'yo, yung mga nagmamahal sa'yo. Ang dami niya. Talaga yan eh, di ba? Oo, kaya nga eh. Tapos pagka sinasabi nila, ang sinasabi din dito is kung ikaw ay nabibiyayaan ng Panginoon talaga, i-share mo. Pinawagan natin, talk about it, alam mo, nakakadasal ko, nagkatotoo na yung aking panalangin, nagbago na yung asawa ko. Alam mo, yung anak ko ngayon, okay na. No, ganun eh, no? Oo, i-share mo. Yung anak mo, nasa isip mo lang o nasa puso. Di ba? Kailangan kasi kung minsan magkaroon din tayo, no? Para maging tayo, para ma-inspire natin yung iba. Amen. Yun ang kailangan. Kaya nga, di ba? Ang sharing is one of the powerful. Kaya nga, si Jesus ganun lang naman eh. Kumalat naman ang pagiging Diyos niya at nagsimula sa Israel. At kumalat dahil sa di ba? Lagi niya sinasabi nga sa mga taong pinagagaling niya, sabi niya, huwag mo isa pagsasabi huwag mong sasabihin kahit kanino. Pero dahil doon sa pagsasabi ng mga tao, yun ang nangyari. Alam mo yan, tingnan mo Sharing what you're thankful for isn't just for Thanksgiving. Make it a habit to talk about what you are grateful for all year long. It will reinforce your feelings. Totoo yun. Di ba yung mga natatanggap, alam mo yung anak ko, nakagraduate siya with honors at maraming salamat sa Panginoon. Di ba? Sa tulong niya at sa sikap ng anak niya, ay ganito, ganun. Tingnan mo lahat no? Tingnan mo lahat yung binigay sa'yo ng Diyos, Parang makikita mo talagang sobrang pagmamahal. Amen. Sobrang wala ka na talagang i-question pa. Amen. Sabi niya mag-meditate ka din daw, no? Ako kaya nga kung minsan ang ginagawa ko pag may panahon dumadaan ako sa banal na sakramento kahit na minsan hindi kita kasama, doon lang ako, upo lang ako siguro kahit mga kalahating oras hanggang isang oras. Hindi naman ako nakikipagkwento sa Panginoon nandun lang ako, parang gusto ko lang siyang mayakap at mayakap niya ako. Ano mo yun yung tapos siyempre ang nasasabi mo sa kanya kung ano yung naiisip mo habang nandun ka, no? Sino yung mga iniisip mo habang nandun ka, sino yung parang gusto mo pasalamatan, yun na yung relasyon no? Kaya dapat talaga saliksikin natin ang pag-ibig ng Diyos, hanapin natin ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga niya, matatagpuan mo ako may passage din ganyan kung ako ay sasaliksikin mo ng taos sa iyong puso, matatagpuan mo ako. Hindi ko lang alam kung nasan yun, pero meron nun, no? Sana wag natin saliksikin ang ating Panginoon pagka laging may problema lang. Sana pag may birthday, unahin din natin, magpasalamat naman tayo. Blessed na po naman natin yan, kapatid. Ay, kasama. Kinukorek ako ni Joel, kapatid na kasama. Diba? Ano natin yan, isama natin. Hindi yung pagka yung malungkot lang at saka tayo magdadasal at hahanapin ng Diyos. Hanapin din natin siya at isama sa galak. Sa tagumpay. Sa tagumpay. Huwag mo siyang iwanan. Diba? Yun ang isa sa mga sikreto pala. Kaya nga, sana dito sa mga quotes na binasa natin may natutunan tayo pare-pareho. Kami marami dahil habang binabasa namin doon, nare-recall namin yung nangyari sa amin at nakaka-recall ka rin tungkol sa mga kaibigan. May kaibigan pa nga ako dati na kasama din natin dito sa community. Nainip siya. Pero dumating yung panahon, lagi ko sinasabi ito sa kanya household, natin ito, member natin noon
Di ba, yung tinitira niya, lagi siya nagwo-worry dahil baka paalisin siya ng pinsan niya dahil yung anak ng pinsan niya lumalaki na, titira na doon. O di ba, tas nawala siya sa community Biglang dumating, may break. Di ba? Ang CFCFFL nagbukas ng Restoration Village. Alam mo, kita kami one day. At ako yung naatasan na magsimula nung paglilinis ng lugar. At alam mo, ibibigay yun doon sa mga walang tahanan. Dahil ito yung proyekto ng CFCFFL, yung Restoration Village, sa tulong ng mga sponsors, ay nagbibigay sila sa pinakamaliit na halagang pabahay. Sinama ko siya, kasama ko siya naglinis. Tapos ipinakiusap ko siya sa ninong natin, si Jun Hunya, na baka naman pwede siyang isama dahil talaga naman, alam mo, ngayon, nasa na siya nakatira? Ando doon na. Ang binabayaran niya, 500 pesos a month. At saka ang maganda, maganda sa kanya. Bahay at lupa. Nagbalik loob siya. Bumalik talaga siya, active na ulit siya. Kaya nga nung sabihin ko sa kanya, tingnan mo, di ba? In his time. At saka nakakatuwa din. Pati mga anak niya, tuloy-tuloy yung pagsaserve. Graduate na yun. Graduate na. College. Di ba? Kailan, nag-guest pala natin doon sa radyo natin sa Manila. Siya na pala yun. 21 anyos na pala. Nagkakilala tayo ilang taon yung 3, 4. Malit pa sila. So, may trabaho na sila. Kaya makikita mo yung in his time. Tsaka wag kang mapagod. Huwag kang mapagod. Huwag kang bibitaw. Huwag kang maiinip. Di ba si Brother Boy Alvarez, ilang panahon din niya, napakagaling na kontratista niya. Biglang nalaglag. Mga kapatid, nahulog yung kanilang financial stability. Hindi nalaglag na sumubsob talaga yung kanilang kabuhayan. Ngayon nangungupahan sila. Pero recently, dahil hindi sila bumitaw ng mag-anak at naglilingkod pa rin sa Panginoon sa pamamagitan ng CFCFFL, Panginoon, dalawa nasa sa kanya ngayon. Although siya arkitekto yung anak niya, arkitekto din siya contractor siya Pero wala siyang makuha kontrata. Kung titignan mo yung pagsupok na nangyari sa kanila, parang bibigay talaga pero sila hindi talaga. Patuloy kahit wala na sila. Pamasahe. Diba? Naiiyak nga siya pag nagdadasal di ba? Pero ganun talaga. Amen. Ganun kahiwaga. Hindi kahiwaga. Ganun tayo. Kahiwaga talaga yun. Hindi mo kasi may papaliwanag. Ang hiwaga, hindi mo papaliwanag. Dumarating yan. Parang milagro talaga na. Ayan na, nasa harapan mo. Dahil, eto na yung buo ng pagsisikap mo. Hindi ka umatras. Hindi ka bumitiw. Sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Yan ang grabe. Sana may nakapulutan po tayong aral ngayong gawing ito. At isa na nga sinasabi, everything happens for a reason. Everything happens in God's time. Kung ano man yung kinasasadlakan natin ngayon, may problema tayo. Kapatid, hawak lang. At sana kung ikaw yung nakikinig ngayon at lagpasan mo yung mga pagsubok, punta ka naman dito, kapatid. O kasama pa lang. At mag-share ka sa amin. Sa lahat na nakikinig sa atin, open po itong ating programa for sharing. Imagine mo, ito ay araw-araw, 8 to 9 in the morning. Lahat po tayo mabibigyan ng pagkakataon at bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya at pagsasabi sa Kanya sa buong mundo sa pamamagitan ng media broadcast kung gaano siya kadakila. Amen. Di ba, no? Yes, at para maibahagi natin sa iba yung mga istorya nyo na makakapagbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig. Kasi, alam mo, kanya-kanyang story lang yan. Magkakaiba nga lang ng level. Minsan yung mga nadanasan natin, So, kapit lang sabi nga. Siguro, katulad ko nga, di ba? Katulad nga natin, napakahabang panahon din yung ating paghihintay, yung ating pagtsatsaga. Parang wala nang tugon. Parang wala nang tugon, pero totoo yun, no? Hindi ka tayo pababayaan ng Diyos basta manalig ka lang. Ibibigay niya talaga sa tamang oras at panahon. In His time. Amen. At yung passage na binasa natin, yun ang patunay na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos na siyang lumikha sa atin. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Siyempre, sa inyong pagsama. Sa Manawag Dominican Radio. Yes. Maraming salamat po. At sa pamunuan ng Our Lady of the Rosary na nagbigay sa atin ng pagkakataon dito para makapaghayag at magsalita sa ere. Salamat po. So, thank you very much. Salamat din sa ating mga nakakasama sa studio. Amen. Salamat po. Salamat po. Sa lahat po ng kabahagi ng Dominican Radio, maraming salamat.
Maraming salamat. So siguro tapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, salamat na naman sa pahayag mo ngayong gabing ito. At salamat din sa paghamon mo na in your time, in your way, bigyan mo kami, Panginoon, ng pananalig, ng pagtitiwala, ng pagtsatsaga, at ng pagsunod, Panginoon. Hindi mahirap gawin ito, ngunit maibibigay mo sa amin sa pamamagitan ng yung kabanal-banal ng Espiritu na talagang nanananahan naman na sa amin. Lord, patawad kung disobedient kami sa iyo, pasaway, laging nanunumbat, tatawagin ka lang pag may kailangan, pag masaya kami, nakakalimutan ka namin. Sana ngayong gabing ito, Panginoon, sa lahat na nakikinig, at sa lahat na rin ng tao, kahit hindi nakikinig, ay dinadalangin namin na sana hipuin mo kami lahat upang makamit namin ang iyong pangakong sinasabi mo ngayong gabi, na kung sino man ang maniwala at manalig sa iyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At naniniwala din kami na hindi ka pinadala dito ng Ama para kami husgahan at hatulan, sapagkat ipinakita mo ang iyong sakripisyo at ang katubusan namin sa pamamagitan ng iyong pagpapakamatay, pag-aalay ng iyong buhay at ng iyong muling pagkabuhay. Sa mga kapatid namin na may sakit, may karamdaman, especially yung mga bata, Panginoon, yung mga musmus, mga nasa hospital, yung mga kapatid namin inatake sa puso, may mga tumor, at kung ano-ano pang manubang sakit, Panginoon, alam namin ikaw ang pinakadakilang manggagamot kung ay tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid na ito, Lord God. Ang Radyo Manawag ay tinataas din namin sa iyo. Ang pamunuan nito at ang buong simbahan ng Our Lady of the Rosary. Na sana'y basbasan mo kami, Panginoon. Always, samahan mo kami at laging ingatan. Ang aming gobyerno ay tinataas din namin sa iyo bilang kabuuan, na sana ikaw na ang bahalang humipo sa lahat ng mga namumuno sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesu Cristo, kasama ng banal na Espiritu sa kanyang kabunyahan. Maraming salamat, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan. At naku maraming salamat muli. At syempre, ang paalala natin, every day, tayo po ay napapakinggan 8 to 9 ng umaga, in the morning tsaka po sa gabi. 8 to 9 po ng gabi din. And sabi nga po namin, sa umaga naririnig nyo na kami. At bago kayo matulog sa gabi, ay maririnig nyo pa kami. No? Amen. Huwag po kayong magsawa. Habang kayo namamahinga, ay makakasama nyo kami. At yun nga, siguro habang nagpapaantok, tayo man sana mas maganda kung paminsan-minsan ay makatawag kayo, mag-text kayo, at higit sa lahat makapag-share po tayo para sa ating para sa lalo pang ikararangal ng ating Panginoon. So yan, muli po, pansamantala nagpapaalam ang inyong mga lingkod, si Kuya Bobot at si Ate Lea po. Hanggang bukas na naman po ulit. Bye-bye And God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami.
Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. We come now to the Positive Action Plan, a meditation for making each day a success. Today is July 18. Our meditation is Friendship recognizes faults in friends, but does not speak of them. True friendship acknowledges imperfections, accepts them as part of our individual makeup, focuses on our positive aspects instead of expounding upon our faults. Your friends don't like you to comment upon their failings any more than you like them to criticize you. When your friends are discouraged or disappointed in themselves, a word of encouragement will serve much better than a sermonette. To be the kind of friend you would like to have, be a good listener. Offer advice when you are asked for it, and treasure the trust that your friends have placed in you. Praise them for their achievements and sympathize when they fall short. But avoid offering constructive criticism or playing devil's advocate. Most of us expect more from ourselves than anyone else ever would, and we are painfully aware of our shortcomings. We don't need to be reminded of them by our friends. So this is Father Butz Bombase OP giving you the Positive Action Plan for July 18, which is Friendship recognizes faults in friends but does not speak of them. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay.
Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." Ang sentro ng ating ebanghelyo ay walang iba kundi ang kapwa. Madami sa panahon natin ngayon ang nagtatanong kung sino ba talaga ang ating kapwa. Sa konteksto ng mga Hudyo, ang kapwa ay ang mga malalapit na miyembro ng pamilya, at sino man ang hindi miyembro ng pamilya o hindi kamag-anak ay hindi makakaranas ng tulong. Kaya nang nagsimulang mangaral si Jesus, ay binigyan niya ng diin na ang kapwa ay walang iba kundi ang mga Samaritano, kapuspalad at mga makasalanan gaya ng mga naniningil ng buwis. Silang lahat ay mukha ng kapwa, kaya ang pagkikipagkapwa ay ang mabuting pakikitungo sa kanila. Ito ang bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo, ang makitungo sa kanila. Ang ating ebanghelyo ay isang hamon na tayo ay makipagkapwa sa lahat ng tao, lalo na ang mga nangangailangan, naaapi, biktima ng karahasan at kawalan ng hustisya. Ang mga taong nabanggit ang ating kapwa sapagkat madalas hindi natin sila pinagtutuunan ng pansin. Maliban sa mga taong nauna ng tinukoy, ang mga miyembro din ng ating pamilya ay maituturing na kapwa. May mga pamilyang hindi na nag-uusap, hindi magkasundo, o hindi magkatinginan ng mata sa mata na para bang others sa isa't isa dahil sa matagal ng hidwaan o pag-aaway. Ang mga magulang galit sa anak o mga anak galit sa magulang. Maaari ding magulang laban sa magulang at mga anak laban sa bawat isa. Sa ganitong sitwasyon ay hinahamon tayo ng Ebanghelyo na tignan kung sino sa ating pamilya
ang halos hindi na natin pinapansin o halos ayaw na nating makita. Sila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pag-unawa, atensyon at panahon. Tunay na mahirap makita at makitungo sa ating kapwa. Sa modernong panahon natin, inaalis ng mga makabagong gadget ang kahalagahan ng pagkikipag-usap na nagdudulot ng problema upang maintindihan natin ang ating kapwa. Kaya bago tayo makipagkapwa sa iba ay tignan muna natin ang ating sariling pamilya, kung sino ang tila hindi natin napapansin o pinapansin dahil sa hindi magandang nangyari o karanasan. Ang mga taong kagaya nila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pagtingin, atensyon at panahon. Meron ka na bang naisip kung sino sa pamilya mo ang iyong kapwa? Lagi nating tatandaan ang tinura ni Jesus, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo rin sa akin. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating sa buhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain na tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. My beloved Lord, who leadeth me, I will serve you. My sweet Jesus, my sweet Jesus, to the end. I will serve you, my sweet Jesus, my beloved Lord, who leadeth me, I will serve you, my sweet Jesus, my sweet Jesus, to the end. I give praise to you, praise to you, praise to you, Lord my God. Honor you, worship you, honor you, sing to you, die for you, live for you, die for you, Lord my God. Oh, I may never see stars, nor the moon, nor the sun again,
Though I know that I'll die and I'll never see friends again. Though I know that my blood will be poured and I'll pass from this life, I will serve you to the end. Salamat sa iyo, kakanta
Music Radio 102.7 FM. Hi and hello, this is your friend Father Butz Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is the Holy Spirit and water. When the scripture talks about life-giving water, this refers to the Holy Spirit, as verse 39 of John chapter 7 will tell you. Jesus himself make this statement, and he mentions it again when he's talking to the Samaritan woman at the well. You can see that in John chapter 4 verse 14. Water in its various forms and uses round about us is a good picture of the Holy Spirit and his work inside us. Water, for example, cleanses things. The Holy Spirit can also help us to get rid of sin and wrong. Water cools things which are hot. The Holy Spirit helps to cool the heat of temptations. Water brings back to life all plant life which has dried up. The Holy Spirit brings back life to the soul which has been dried up by sin. Water is absolutely essential to life on earth. There are some microbes and bacteria which can live without air, but no living thing can do without water. The miracle of water can be seen if rain has not fallen for many months and all the gardens turn brown. Then suddenly one night it starts to rain slowly and softly. In our joy we may suddenly rush outside and stand in the rain and even keep our mouths open to get drink. Suddenly we feel different. We feel refreshed and clean. And the garden and the earth feel that way too. Within a few days, new leaves start appearing and everything turns into a healthy green again. Such a thing happened often in a dry country where Jesus lived. He knew it from experience, and so when he compared the Holy Spirit to life-giving water, he knew very well that meant life on this earth began with water and continues with water. Life in our soul began with the water of baptism giving us grace, which means the Holy Spirit. And this is your friend Father Butz Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is the Holy Spirit and water. 102.7 Manawag Dominican Radio. Shoulder to the wheel for someone else's selfish gain. Here there is no choosing, working the clay, wearing their anger like a ball and chain. Fire in the field, underneath the blazing sun. Soon the sun was fading and freedom was a song. I heard them singing.
warmth of your eternal love. My heart is filled with gladness and thanksgiving, 'cause you are my God. You are my Lord, you are my guiding light. You are my everything, the reason of my being. Your grace abounds in me all of my life. I will praise your name, because you gave my life a new meaning. At times when I am down and feel so weak, your spirit comforts me and gives me strength I need. I never have to worry, 'cause I have Jesus in me. Every day I see the wonders of your blessing and feel the warmth of your eternal love. My heart is filled with gladness and thanksgiving, 'cause you are my God. You are my Lord, you are my guiding light. You are my everything, the reason of my being. Your grace abounds in me all of my life. I will praise your name, because you gave my life a new meaning. I thank you, Lord, for everything in me, because you love me, because you love me. You are my guiding light. You are my everything, the reason of my being. Your grace abounds in me all of my life. I will praise your name, because you gave my life a new I will praise your name, because you gave your life a new Music Radio 102.7 FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Hulyo 18, ating pagnilayan ang kwento ng pinamagatang hindi pinapasok. Ayon sa kwento, silang mag-asawa ay nabigyan ng 2 ticket sa isang magpasyang laro o playoff ng American League Baseball game. Ayon sa kanila, matapos makipagbuno sa traffic, nakarating kami sa lugar ng maaga. Pagdating namin sa parking area, tinignan ako ng bantay at nagtanong, "May handicap ba kayo?" Nagtataka akong sumagot, "Wala naman talaga. Di ko dapat gawin ito," sabi niya. "Pero pwede kayong mag-park sa unahan." Parang pinagbigyan yata ako ng mga pangyayari na isip ko. Pagdating namin sa pasukan,
ibinigay ko ang mga tiket sa tagapamahala roon. Tinignan niya ang mga tiket at pagkatapos ay tinignan niya ako. Hindi po para sa larong ito ang inyong mga tiket, sabi niya. Nagbibiro ka ba? Sagot ko. Di ba nakalagay fourth game diyan? Fourth game ito, di ba? Binasa niyang mabuti ang mga tiket at sinabi, hindi po fourth game. Home game ang laro ngayon. Sorry po. Wala bang paraan para makapasok kami? Tanong ko. Wala. Naisip kong bumili na lamang ng mga tiket. Pwede bang bumili na lang ako ng mga tiket? Hindi pwede. Walang nangyari. Pagkatapos, naisip ko, magandang halimbawa itong kwento para kung anong mangyari kapag kumatok ka sa pinto ng langit at ang tiket mo'y di uubra. Ang pagiging mabuting tao o pagmumukha na nangangailangan ay hindi uubra. Hindi ka rin makakabili ng tiket sa may pintuan. Sinabi ni Jesus noon, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ito ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Ang hindi pagkakapanood ng Angels baseball game ay isang bagay, ngunit ibang bagay na ang di makapasok sa langit kung saan naroon ang mga tunay na anghel. Ang langit ay isang lugar kung saan hindi mo gustong mapagsarahan. Nakatayo ka lamang sa pintuan at di makapasok. Lord, let our whole lives reflect our gratitude for your many blessings as we seek to serve you. We say thank you for all the things you have done for us, things so undeserved, yet you gave them to us to prove your love for us. Even in our sorrows and sickness, you were always there. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. This is number 102.7 The Minute. Radio. The truth is hard to find. For every promise that is kept, there are many left behind. I know it seems that nobody cares. It still matters what you do. There's a difference you can make, but the choice is up to you. Will you be the one to answer to his call? Will you stand when those around you fall? Will you be the one to take his light into a darker world?
102.7. Kaibigan, saglit lang. Ito po nga pala si Father Butch Bombasi, OP. May ikikwento po ako sa inyo. Ang pamagat ng kwento natin ay ang resibo para kay San Pedro. Minsan ay may isang Katolikong Indian na kasama sa isa sa mga tribo sa Canada. Ang nangumpisal sa pari. Sinabi niya sa pari na siya ay magnanakaw ng $2 sa isang mayamang tao na walang reliyon. Sinabi sa kanya ng pari na kailangan isauli niya ang ninakaw niyang iyon. Agad namang tinupad ito ng Indian iyon na nagpabinyag sa pangalang John Baptist. Nang makita niya ang mayamang tao na ninakawan niya ay sinabi ni John Baptist, "Ninakawan kita," sabi ng pari, "isauli ko sa iyo ang pera." "Anong perang iyon?" tanong ng mayaman. "Ang $2 na ninako ko sa inyo," sagot ni John Baptist. "Ako, masamang Indian." "Oo, sige, pero huwag kanyang magnanakaw muli. Diyan ka na, John. Teka, gusto ko kang bigyan ng resibo." "Resibo? Bakit gusto ng resibo?" Sinabi ng pari na humingi ka ng resibo. Walang sinabi ang pari. "Oy, bakit mo kailangan ng resibo? Nagnanakaw ka sa akin. Isinauli mo ang pera ko. Hindi pa ba yan sapat? Kasi ikaw tanda na, ako bata pa. Una, ikaw mamamatay. Ako ay susunod lang. Kakatok ako sa pintuan ng langit, bubukasan ni San Pedro at tatanungin ako, 'Ikaw ba yan, John Baptist? Anong kailangan mo?' Ang sagot ko, 'Gusto ko sa langit.' Tatanungin ako ni San Pedro, 'Paano ang mga kasalanan mo?' Sasabihin ko sa kanya, 'Pinatawad na ako ng pari.' Tatanungin ako uli ni San Pedro, 'Paano yung ninakaw mo doon sa mayamang walang reliyon? Binayaran mo ba? May resibo ka ba?' 'Oy, walang akong resibo.' Kawawa naman si John Baptist. Biro mo, pupunta pa ako doon at sa ibaba para hanapin ka? Kung walang resibo, walang langit." Diyan po mga kaibigan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa resibo para kay San Pedro. Nakakatuwang isipin nga ang kwentong ito. Pero ano pong aral ang matututunan natin sa kwentong ito? Tungkulin natin ni isauli ang anumang bagay na ninakaw natin sa tunay na may-ari nito. Hindi natin kailangan ng resibo sa may-ari tulad ng akala ng Indian na si John Baptist. Ang mahalaga ay paglilista nito ng Diyos sapagat alam niya ang lahat ng bagay na ginawa natin. Tayo ay hahatulan ayon sa listahan iyan na ginawa ng Diyos tungkol sa mga ginawa natin dito sa lupa. Kaya mga kaibigan, maging honest tayo at kung meron tayong mga ninakaw, dapat na nating isauli yan at pagbayaran. At kung may utang tayo, bayaran na natin. Ito nga po puli si Father Butch Bombase na nagpapaalala, marami pa akong ikikwento sa inyo sa susunod. 102.7. I tremble
Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kanayahan, ang aking kalooban, isipan ngunit ang
time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. God designs what we go through in life, but we decide how we go through it. In anything and everything, the best plan begins and ends with a prayer. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manawag Radio and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Place your hands on your chest as a symbol or an expression of your faith and say this with me. I believe God loves me. God really loves me. Father God, I want you to make me experience once again how much you love me in a very deep way. Make me experience again greatness, the power of your great love, of your powerful love. In Jesus' name, amen. Imagine with me a fictional character, a husband, someone who is incredibly, passionately, incurably romantic. The wife will wake up every morning with a bouquet of flowers on her bedside. Every evening, the husband will come home, and what will greet the wife when she opens the door? A man with a box of chocolates. A man who will be kneeling down. A man who will be presenting the box of chocolate to his wife and singing, "Oh my love." On her birthdays, it is a show, an extravagant show of romantic love. This wife will wake up
and she would hear music, majestic, beautiful, wonderful music from her backyard. She peeps out the window. It's her birthday, remember? She peeps through the curtain, through the window, and she sees the Philharmonic Orchestra. And her husband is right in the middle, wearing a tuxedo. And he has a microphone, and the best sound systems have been rented out. And so she goes out, with her robe, and she says, "What is this?" And then the husband says, "My love, happy birthday." "Oh, my love, my darling." In the midst of all of that, the wife kind of like, "Oh, you again, with your silly ideas." And then she retreats back only to find that in the dining table is a beautiful diamond ring. Now, either I hired you to overreact, or I'm speaking to a crowd here of very romantic people. Brothers and sisters, what if this same woman will find out one day that this husband, all through those years, from the very beginning they were wed until that time, was really having an affair with his secretary? What would she feel? Can you describe to me what would that woman feel if she discovers that all through that while, behind the chocolate box, behind the bouquet of flowers every morning, behind the Philharmonic Orchestra singing "Oh My Love" on her birthday, behind all of that show and all of that expression, he had an affair, a long-standing affair with his secretary? What would that woman have felt? Revulsion. Deep bitterness. Some of the women are saying, "Bo, I don't have to imagine. I know." People of God, when you think about loving God, sometimes we're so caught up with the expressions of loving God that we lose the essence of what it really means to love God. When we think of loving God, what comes to your mind? If I will be honest with you, when I was a young Christian and people were telling me, "Love God, Bo, love God," I would think about people in my prayer group, in my community, who would be so prayerful. Yung mga taong laging nakaklasp yung hands nila sa breast. Tapos nakatabi niya yung ulo nila ng konti. Very prayerful. And then, pag kinakausap mo sila, "Uy, Sally, kumusta? What's happening to you now?" And Sally does not respond. Sally, huh? I'm sorry, I was listening to the Lord. What were you saying? Napaka-holy. Talagang in love with the Lord. People who you talk to and all they say are really scripture and holy conversation. A simple question like, "Kumusta ka?" They would say, "Now I have been crucified with Christ. And the life I now live is by faith in the Son of God, who died for me and gave Himself to me." Ah, I see. Yeah. Ikaw, how are you? For God so loved the world that He gave His only Son. Someone who's holy. Someone whom you meet at Mega Mall, and instead of greeting you, the person will say, "Can I pray over you?" Praise you, Jesus. Thank you, Lord God. Worship your name. Hallelujah. And instead of you being slain in the Spirit, siya na slain. We think of holy people as people who pray a lot, people who have holy conversation, people also who are so busy in their services. I remember a person who was telling me, "Bo, how can I really love the Lord?" And I say, and I was sharing to that person, "Well,
try to improve your relationship with God and deepen it. And she was saying, I've been attending prayer meetings, and it's a very good thing. Do you know of any other prayer meeting I can attend? You know? And I was saying, saan ka ba nag-attend? Nag-attend ako sa doon, tsaka sa dyan, tsaka dan. And she mentioned about 7 prayer meetings. And so I was saying, you attend 7 prayer groups. You know? Sometimes when we meet a person like that, our response is, wow, you really must love the Lord. You have so many activities. Someone who's so active in the parish, you know, a member of Knights of Columbus, and a member of Confraternity, and a member of the Charismatic Prayer Group, and a member of the, you know, Biblia Rasal, and the member of the 4 Hearts of the 3 Roses of the 11 Candles, you know, all sorts of things. Now, you look at that person and say, kasi mahal niya si Lord. Talagang mahal na mahal niya ang Panginoon. We will be so concentrated on the romance expressions of loving God that we begin to forget what is essential in loving God. Another way by which we interpret loving God is the intensity of our feelings. Some people tell me, Bo, I don't feel like loving God today. Nawala na yung init, yung apoy sa puso ko. Dati, I'm so hot na hot. You know, when I pray, I get so lost in the Lord as if I'm in heaven when I pray. Ngayon, dry na. I'm not in love with the Lord anymore. We imagine someone who's intense, someone who's gonna go in his prayer, in his service, in his community, and someone who's loving God. What does it really mean to love the Lord? Imagine with me a different kind of couple. The husband is an accountant, someone who's totally uncreative. He sings off-key. Nung birthday ng misis niya, ginawa niya, kumanta na lang siya para sa misis niya. Sintonado. He tried to buy this -1, laid it in the karaoke. Dahil sa'yo. This wife, listening to this off-key husband beside the karaoke. Let us imagine that this husband is a faithful, trustworthy, loyal husband. For the past 25 years of their married life, he has been faithful, he has been loving, he has been tender. He's not as romantic as our first example. But now on her birthday, he sings to his wife off-key. I ask you the question, which wife is happier? The first wife, listening to the music of the Philharmonic Orchestra. And this second wife, who's listening to an off-key husband. Who is happier? The second. Why the second? Because the husband is loving her in the essential way. And tonight, I want you to go down to basics and understand what it really means to love God. Do you want to love God? Do you want to know how to love God? Are you sure? Open your scripture to Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1 says, "So then, my brothers, because of God's mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship.
that you should offer. To offer yourselves, to offer your bodies as a living sacrifice. Why the word body? Because Paul is harking back to the Old Testament symbolism of animal sacrifice. In the Old Testament, the religious ritual was that you would offer a lamb or an ox or a turtle dove, but the important thing was that you were to offer the whole body. It symbolizes that you're going to offer to God your total self. Paul was saying to offer everything. Say that with me. Everything. Paul is saying if you're going to offer your life to God, you offer everything. Everything. Every single area of your life, you're going to give it to God. Let me go back to my analogy. Why did not the wife feel happy when all those symbols of romantic love were offered to her? The box of chocolates and the roses and so on. Why wasn't she happy? Because the symbols did not mean anything. Behind the symbols, there was no meaning. Brothers and sisters, we can go to that extreme. That the symbols we offer to God may have no meaning because we're not offering everything to God. We're only offering a part of our lives. I was speaking to a music ministry leader and maybe a few weeks ago, and we were talking about how to raise up our music ministry, and we were discussing about musical instruments. And so we were saying, let's buy a synthesizer, a keyboard. And we were talking about thousands of pesos that we will have to spend. About 80,000 pesos. And as we were talking about that, we were saying we were dreaming about adding horns and trumpets and putting more instruments and training singers to music schools and so on. And as we were talking, I just began to receive a sense from the Lord. And the Lord was saying, Bo, go ahead and talk about that. And go ahead and tell your music director to study that whole project. But Bo, you're a shepherd of my community. You're the father of my people. About musical instruments and about how to improve the quality of the song and the quality of the music, let your musical director take care of that. You concentrate on the essence of loving me. Brothers and sisters, what am I talking about? We can all be singing beautiful songs of worship to the Lord with trained voices, with the best high-tech musical instruments backing us up. But will God be pleased if behind the symbols there is no meaning? We are not offering our total lives. If in our daily life we are not loving God, if in our day-to-day life we are not obeying God's law. Am I making sense here? I believe that God will be more pleased if we have a group of 5 or 6 or 10 people here. And then we don't even have a guitarist because wala. And then our voices are not skilled, so we sing off-key. And the way we sing the song does not agree with the way the composers sang it. And we sing terribly. But if these 5 or 6 or 10 people are living holy lives day in and day out, their symbols have meaning. God smiles and is pleased by that sacrifice. Are you seeing what I'm saying? I was talking to a born-again friend, someone who's not Catholic, someone who's in the evangelical side. And he was telling me, alam mo Bo, nag-attend ako ng Gary Valenciano concert. Tuwang-tuwa ako. He was there on the stage, and then he was singing, ano yung popular ng kanta? Shout for Joy. Tapos yung mga tao at the middle of the song, they were standing up. Yung mga ibang tao, tumatayo na sa mga silya.
And then they were just rocking it. Shout for joy. Everyone, the whole place was just shaking and dancing and shouting. Pero nung sa gitna ng kanta niya, biglang tumigil ako eh. Kasi ako, sumasayaw-sayaw na rin ako eh. Biglang I stopped. And then I looked around me. I sat down. And then a question entered my mind. Alam ba ng mga tao yung kinakanta nila? Ano yung ibig sabihin nito? He began to ask a very simple question. He started looking at his friends, yung mga dinala niya doon. At alam niya, hindi mga Kristiyano yun eh. Pero nakita niya, sumasayaw, kumakanta. And he was saying, no, they don't. And then, is God pleased? They're just carried away by the music. They're just carried away by the tempo. They're just carried away by the beautiful instruments. They're just carried away by the beautiful voices. But are they really offering worship to God? Are they really shouting for joy, singing to the Lord? I defended Gary V in a little way, and I told my friend, well, you have to understand Gary. He's evangelizing people here. He's trying to proclaim to the world that Christians are joyful. There are people who love God and they're filled with joy. And it's in an evangelism context that this is done. But the truth that my friend was asking was very real. We can be so concentrated on the expressions of loving God, the many services that we do, the many activities that we attend in church and in community, how prayerful we are, how much scripture we memorize, how holy we act and dispose ourselves. And we don't ask the more important questions. I will propose to you 5 Old Testament, well actually 4 and then 1 in the New Testament that I call a reality check. It will check whether we are really loving God, whether we are really loving the Lord the way He wants us to, essentially. Turn your scripture to 1 Samuel chapter 15, verse 20 to 22. I want you to open your Bible even if I flash it here on the wall. Why? Because I want you to mark your Bible. I want you to underline if you feel that this is a strong verse for your life. Yes? Saul answered Samuel, I did indeed obey the Lord and fulfill the mission in which the Lord sent me. I have brought back Agag and I have destroyed Amalek under the ban. But from the spoil, the men took sheep and oxen and the best of what had been banned to sacrifice to the Lord their God in Gilgal. This is the story behind. Give you a little background. The instruction of the Lord to King Saul was this: destroy the entire city of Amalek. Everything. Animals, the riches, don't even take their treasure, nothing whatsoever. Destroy the whole thing. It's a sinful place. It has done harm against the people of God. King Saul did not obey God. What he did was he took the ox and the sheep to sacrifice to the Lord. And he kept the king, King Agag, of the city Amalek, alive. But Samuel said, and this is what he said to King Saul, does the Lord so delight in holocausts and sacrifices as in obedience to the Lord? Obedience is better than sacrifice, and submission than the fat of rams. God desires obedience more than the symbols, more than the expressions, more than the romance of loving God, more than your songs, more than the services that you do in church or community, more than the way you, the religious activities or the religious rituals that you do, more than any of those. God desires obedience.
Is that clear? We can be so caught up with our ceremonies, with our rituals, that we lose focus on what is important to God. Psalms 51, verse 16 to 17. Another reality check from the Old Testament. Psalms 51, verse 16 and 17 says, "For you are not pleased with sacrifices. Should I offer a holocaust, you would not accept it. My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a heart contrite and humbled. O God, you will not spurn." Let's go to the next verse. Isaiah chapter 1, verse 11, 16 to 17. My suggestion is that you bring your scripture so that you can read it with me and underline the word of the Lord. Open to Isaiah chapter 1, verse 11, 16, and 17. Are you there? What care I have for the number of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of whole burnt rams and of fat of fatlings and the blood of cows, lambs, and goats. I find no pleasure. Wash yourselves clean. Put away your misdeeds from before my eyes. Cease doing evil. Learn to do good. Make justice your aim. Redress the wronged. Hear the orphan's plea. Defend the widow. You can be so active in church. You can be so caught up in your rituals, in your rosaries, in your masses, in your confessions, in your adoration of the Blessed Sacrament. You can be so caught up in prayer meetings. You can be so caught up in the music of the prayer meeting. You can be so caught up in your life in the Spirit seminars, in your counseling and whatever. In your ministries. But God looks at a few things, very basic things. Do you love the poor? Do you love your helper at home? Do you? Are you generous? Do you live a simple life so that you can be more generous to the poor? Do you obey the commandments of God? Very powerful reality check from the Old Testament. Matthew 9, verse 12. Matthew chapter 9, verse 12. I'll give you time. I'm going to give you the context of this passage. They were criticizing Jesus for going with the sinners of that place. The tax collectors, the prostitutes. And this is what Jesus says. Jesus heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words." Now these words are quoted from Hosea chapter 6, verse 6. He quotes this from that Old Testament book. "I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." One of the things that you will find out here is that the people had a difficult time when they saw Jesus hanging around with a company with sinners, because that will also make Jesus unclean. And when you're unclean, you will not be able to come before the Lord and sacrifice to God in the ritual ceremonies. But Jesus is saying mercy, compassion, love for those who are not being loved. That's important for me. You know, the problem with this talk is that it's so simple. And you can ask me, Bo, I've heard this before. But you see, that's the problem of this talk. People will say, can you give me, deeper stuff? Can you give me higher things? Brothers and sisters,
That's the problem with Christianity. We want higher, deeper, more complex, more sophisticated truth. But the higher, more complex, deeper truths will not save you. This basic, most crucial, very simple truth will save you, will bring you to heaven. Our key verse for tonight is John chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 21. Are you there? And Jesus says, our key passage for tonight, whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. Who is the one who loves Jesus? Who? The one who obeys the commandments of God. Something in us cries out, Jesus, can you be more complicated than that? Jesus, can you give us higher learning than that? Jesus, please, we're old in the renewal. Nuance your truth. Show us the subtleties of living the Christian life. Give us advanced teaching. Brothers and sisters, there is no advanced teaching when it comes to loving God. I can talk about deeper prayer. I can talk about contemplation. I can even talk about levitation if you want me to. But brothers and sisters, it's not about loving God essentially. Loving God is simple. Loving God is obeying the commands of the Lord. Something in us rebels. Brothers and sisters, to love God is to obey Him. It's a hard truth, but it's important. But then you realize one thing. When you give a talk like this, and when the truth is presented like this, you also get a lot of freedom. How many of you have experienced being spiritually dry? Raise your hand. Okay. Brothers and sisters, because of this truth, you can love God and you can give Him joy even if you're spiritually dry. Amen? Why? So, how is it? I'm going to pray and I don't feel like praying. I don't even feel like singing those songs to the Lord. When I read my scripture, it doesn't jump out of the page. I don't feel like praying. I don't feel God at all, but I pray and I continue doing my prayer time. Is God happy? Will God be pleased? What do you think? What do you think? You're not confident enough with your answer. What do you think? Yes. Why? Because you obeyed. Because you followed God. Even if you don't feel like it. How many of you, at one point or another in your personal life, you felt that God wasn't answering your prayer, that God wasn't beside you, that God was far away? Can you raise your hand? Wow. Wow. Look at that. Now, brothers and sisters, because of a truth like this, even in the midst of a time when you think God is far away, can you still love God? You sure? But God is far away. But God doesn't seem to answer your prayer. Can you still love God? How? Obeying the Lord. Following the Word of God. When? Day in and day out. Day in and day out. Obeying the Lord in your life.
Sometimes Christianity is boring. When you think about it, sometimes it is boring. You wish that Christianity is about esoteric knowledge. You'd wish that Christianity is about mystical experiences. You wish it's about contemplation and then being caught up in the air and having those infused knowledge in the midst of transcendental meditation. How you wish it were about miracles and healing. How you wish that Christianity is about spectacular, supernatural manifestations of God. How you wish. Brothers and sisters, those are trappings. Trappings. John 14:21 cuts through the trappings. It cuts through the trappings of Christianity and says, this is what is important. Obedience. Obey God. Day to day, every single day, every single boring, monotonous, routine day of your life. Obey God. Even if healings don't happen, even if miracles don't happen, even if you don't get mystical experiences, even if you don't learn to contemplate. Some people complain to me, I don't grow in the Lord, Bo. Why? Kasi I've been trying to learn centering prayer. Hindi ako nasa-center eh. I'm trying to put my palms in my lap and then put my feet on the floor, and then I'm trying to allow the Lord to be with me, and then after that I fall asleep. I'm not growing in the Lord, I'm trying to learn the Bible, I'm trying to memorize yung sinasabi mo sa Bible study, I'm doing that. Bo, hanggang ano pa lang ako eh, yung John chapter 5, ano yun? Yung first verse pa lang, wala talaga, Brothers and sisters, those things are important, but they're not essential. They're important, but they're not essential. They're trappings, but they're not essential. You want to grow in the Lord? You want to be holy? You want to be really, really holy? You want to be very holy? Make a decision to obey. Obey Jesus. Prayer is important. Memorizing scripture is important. Church service and rituals are important. The Mass and the Rosary and the Blessed Sacrament is important. Every other ceremony that we do, like our prayer meetings and our worship and so on, is important. But what is essential is obedience. Radical stuff, radical teaching, it's John 14:21. I want you to memorize that verse. Implant it into your heart. This is what Christianity is all about. Bo, I don't get you. There was a time that you talked about Christianity as a relationship. Not about obedience. You were talking about a personal relationship with Jesus. Doesn't that differ us from all the other religions? Christianity is essentially about an intimate relationship with Jesus. People of God, our relationship with Jesus is one of obedience. You don't accept Jesus as Savior alone. You accept Jesus as Savior and Lord. You don't accept Jesus as Savior alone. You accept Him as Lord. It's not about being saved. It's about being a disciple. Let's stand.
This talk is so simple. I want you to throw away your rebelliousness, discard your pride, because we're going to have a reality check right now, tonight. I want you to think about your life and ask yourself a question. Are you loving God? Ask yourself that question. Am I really loving God? Am I really loving God? And then I ask for the power of the Holy Spirit to be a sharp sword that will pierce your heart and point out in your life the areas where you are not loving God. Remember what we read in Romans chapter 12, verse 1? And now, my brothers, through the mercy of God, I beg you to offer your bodies as a living sacrifice, holy and blameless before Him. Are you doing that? Allow the finger of God to probe your heart. Allow the finger of God to probe your heart and to point out disobedience. Brothers and sisters, say this with me. Lord Jesus, I want to love you. Thank you that tonight you teach me again what is essential. I want to love you. Give me the grace to offer my whole life as a living sacrifice, holy, blameless before you. Lord Jesus, I thank you for this chance. Forgive me for all my sins. Forgive me, Father, for loving you and yet, essentially, many times, not loving you. I want to love you. You have to help me. You have to help me, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let's be seated. Let me balance this talk now and say this very crucial point. The symbolisms of all religious ritual, why are they important? Even if they're not essential, why are they important? The worship, the songs and the music,
and the Mass and so on. Why are they important? Because when you learn to express your love for God, it helps in making the reality even more real. And sisters, welcome to the Minor Basilica of the Most Holy Rosary of Manawag. Today is the Perpetual Novena in honor of Saint Martin de Porres. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, because I've offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Amen. Opening prayer. Most humble Martin de Porres, your charity embraced not only your needy brethren, but also the very animals of the fields. We hail you and invoke you, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brethren, that, by imitating your virtues, we may live contented in that state in which God has placed us, in carrying with strength and courage our cross, as we follow the footsteps of our blessed Redeemer and His most afflicted Mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. Invocations. By your intense love of man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things. Guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example of Christian detachment from worldly and material pleasures that made you nearer to what is spiritual and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of a strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God. We implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. By the strong faith wherewith you believe in the real presence of Christ in the Blessed Sacrament. Help me, Saint Martin, dispel my unbelief. By the enduring hopes wherewith you relied on the Holy Eucharist as your consolation in this life's pilgrimage. Saint Martin, pray for my final perseverance. By that charity wherewith you are united to Christ and emulated on the cross. Saint Martin, obtain for us the grace that will fill us with love for God and our neighbor. By the purity of heart wherewith you preserve your innocence. Help us, Saint Martin, possess a pure heart, that we may serve God. By your vow of poverty wherewith you consecrated yourself to a greater service to God and His people. Lead us, Saint Martin, to more dedicated service to our Christian community. Pray that by that self-denial wherewith you mortified your flesh. Pray for us, Saint Martin, that we may overcome evil and not fall into temptation. Prayer. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession, our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask the favor you wish to through the intercession of Saint Martin de Porres. Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of petition. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask for your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Amen. Litany in honor of Saint Martin de Porres. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Holy Mother of God. Pray for us. Saint Martin, ever in presence of God. Pray for us. Saint Martin, faithful servant of Christ. Pray for us. Saint Martin, perfect adorer of the Holy Eucharist. Pray for us. Saint Martin, ardent devotive Mother of God. Pray for us. Saint Martin, lover of Mary's Rosary. Pray for us. Saint Martin, honored son of Saint Dominic. Pray for us. Saint Martin, paragon of humility. Pray for us. Saint Martin, performing mental tasks with holy ardor. Pray for us. Saint Martin, model of obedience. Pray for us. Saint Martin, strong self-denial. Pray for us. Saint Martin, lover of heroic penance and mortification. Pray for us. Saint Martin, totally given to Holy Rosary. Pray for us. Poverty. Saint Martin, shining people of worldly and material detachment. Pray for us. Saint Martin, apostle of mercy. Pray for us. Saint Martin, winged minister of charity. Pray for us. Saint Martin, miraculously conveyed to far distant land. Pray for us. Saint Martin, seeking the conversion of sinners. Pray for us. Saint Martin, protector of the tempted and the repentant. Pray for us. Saint Martin, compassionate to the sorrowful. Pray for us. Saint Martin, consoler of the afflicted. Pray for us. Saint Martin, peacemaker of all discords. Pray for us. Saint Martin, healer of the sick and suffering. Pray for us. Saint Martin, father of the poor. Pray for us. Saint Martin, helper of choice in distress. Pray for us. Saint Martin, guardian of the homeless. Pray for us. Saint Martin, comforter of the dying. Pray for us. Saint Martin, promoter of inner self-racial brotherhood. Pray for us. Saint Martin, patron of social justice. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Closing prayer. Saint Martin de Porres, I turn to you in my sorrow to ask for your friendly protection. Intercede for me with your merciful Father, so that I may be truly sorry for all my sins.
and be freed from the evils that afflict me. Ask that I might have something of your spirit of love and self-sacrifice, and so be at all times resigned to God's holy will. O Heavenly Father, in the name of your Son and his beloved Mother, and by the merits of your faithful servant, Saint Martin de Porres, help me in my needs. Amen. Amen. In the name of the Father, The Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Saintly Martin, we have learned from the holy way you trod, how your heart with ardor burned for the vision of your God, when you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the lost, how you longed to die instead. In the sick, the weak, the poor, you beheld the friends of Christ, and you hastened to the door where affliction held its thrice. When you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the loss, how you long to die instead. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laman ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Let us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. As for me, in justice I shall behold your face. I shall be filled with the vision of your glory. Good morning, my brothers and sisters, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do.
through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Exodus. Moses, hearing the voice of the Lord from the burning bush, said to him, "When I go to the children of Israel and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' if they ask me, 'What is his name?' what am I to tell them?" God replied, "I am who am." Then he added, "This is what you shall tell the children of Israel. I am sent me to you." God spoke further to Moses, "Thus shall you say to the children of Israel, 'The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you.' This is my name forever, this my title for all generations. Go and assemble the elders of Israel and tell them, 'The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared to me and said, I am concerned about you and about the way you are being treated in Egypt. So I have decided to lead you up out of misery of Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, and land flowing with milk and honey. Thus they will heed your message. Then you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, 'The Lord, the God of the Hebrews, has sent us word. Permit us then to go a 3 days' journey in the desert, that we may offer sacrifice to the Lord our God. Yet I know that the king of Egypt will not allow you to go unless he is forced. I will stretch out my hand, therefore, and smite Egypt by doing all kinds of wondrous deeds there. After that, he will send you away.'" The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord remembers his covenant forever. The Lord remembers his covenant forever. Give thanks to the Lord, invoke his name, and make known among the nations his deeds. Recall the wondrous deeds that he has wrought, his portents and the judgments he has uttered. The Lord remembers his covenant forever. He remembers forever his covenant, which he made binding for 1,000 generations, which he entered into with Abraham and by his oath to Isaac. The Lord remembers his covenant forever. He greatly increased his people and made them stronger than their foes, whose hearts he changed, so that they hated his people and dealt deceitfully with his servants. The Lord remembers his covenant forever. He sent Moses his servant, Aaron, whom he had chosen.
They wrought his signs among them and wonders in the land of Ham. The Lord remembers his covenant forever. Please stand. Alleluia, alleluia. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating unang pagbasa, biniyang diin ang pagsugo ni Yahweh kay Moses para iligtas ang mga Israelitas sa kamay ng mga Hebreo, sa kamay ng mga taga-Egypt. Ito'y isang bagay na dapat nating tingnan din sa ating personal na buhay. Sila'y pinahirapan, sila'y nagdasal, sila'y umiyak, at sila'y pinakinggan na Yahweh. Sa ating Ebanghelyo, si Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagapakinig, "Kayong mga nahihirapan, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking bibigyan ng pahinga." Kadalasan, tayo'y nagrereklamo, tayo'y pagod na sa buhay, maraming problema, maraming mga suliranin na parang hindi natin kayang lutasin, maraming mga bagay na dumadating na hindi natin inaasahan. At kadalasan, nagrereklamo tayo, kailan pa kaya ito matatapos? Kailan pa ako makakaluwag? Kailan pa kaya ako sasaya? Ngunit, tingnan natin, pakinggan natin ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Lumapit kayo sa akin. Alam natin na ang isang bagay ay mas madaling gawin pag tayo'y sama-sama. Kahit mahirap, kahit mabigat, kapag tayo'y nagtutulungan, alam natin na ito'y ating makakayanan sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, at sa ating sambayanan. Kapag nagkasama-sama at nagtutulungan, kaya nating gawin. At lalo pa kaya kung ang Panginoon mismo ang nagsasabing, tutulungan ko kayo, sasamahan ko kayo. Pakinggan lamang natin ang kanyang sinasabi, lumapit kayo sa akin. Tayo'y nandirito, humihingi, nagdarasal sa ating Panginoon. Sana'y tayo ay kanyang pakinggan, tayo ay kanyang tulungan. Ngunit, inilalapit ba natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating puso? Sapagkat kung puro lamang salita ang ating ginagawa at hindi natin inilalapit sa Panginoon ang ating sarili, wala ling silbi ang lahat ng ito. Sapagkat ang gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus ay ang ating buong pagkatao
ang ating ilapit sa Kanya. Hindi lamang salita, ang ating buong pagkatao, ang ating puso, at ating mararamdaman na nandan nga, totoo nga, buhay ang Panginoon at Siya'y tutulong sa atin. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Nandiyan Siya palagi, nag-aantay sa atin. We all stand now for the prayers of the faithful. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Confident of this promise, we now present to Him our needs. And every petition we shall answer, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that the Church may guide us in the ways of peace and reconciliation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are tempted to despair under the crushing weight of their problems may seek refuge by placing their anxieties and worries in the hands of Jesus. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are suffering from mental torment may find peace in Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are weighed down by bodily pain and illness may find comfort and healing in the care and concern of those who nurse them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may enjoy the everlasting happiness in the kingdom of God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Now in the silence of our hearts, we include in our prayers the intentions of this Mass and our personal intentions. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, your Son promised to give us rest when overburdened. Grant that we may always respond to His guidance and strengthen us to be instruments of His peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look upon the offerings of the Church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that, when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks,
Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love. His resurrection we confess with living faith. And His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Dominic, with Saint Martin de Porres, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The sparrow finds a home, and the swallow a nest for her young. By your altars, O Lord of hosts, my King and my God, blessed are they who dwell in your house forever, singing your praise. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Roger Kirao O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Come to me, all who labor and are heavy burdened, and I shall give you rest. Take up my yoke and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you'll find rest for your souls. Yes, my yoke is easy, and my burden is light. You, God, are my shepherd, I shall never be in need. Fresh and green are the meadows where you give me rest. Come to me, all who labor and are heavy burdened, and I shall give you rest.
Please stand. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. Amen. Please kneel for the prayer of Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Please be seated for a while for some announcements. The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. On September 29, Sunday, additional Masses at 3 and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill up the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 20, 2019. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Please come forward for the blessing of the sick and rosaries and other religious articles. Blessing of bread in honor of Saint Martin de Porres. Blessed are you, Lord God, who have showered all creatures with your blessings. Hear the prayers of these your servants, that whenever they eat this bread in honor of Saint Martin de Porres, they may be blessed with your heavenly blessing, that striving always for what is holy, they may continually grow in charity. Grant this through Christ our Lord. Amen. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Before thee
in grief and temptation, in joy and in pain, will seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests,
For your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields. For your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Naalala
Nasaan ka? Saan napunta? Tila ako'y di mo naririnig at di napapansin. Bakit? Nagbago ka? Ba't lumayo? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sa pag-ibig kong ito, ako ay narito pa rin. At magpakailanman di mawawala. Di magbabago, di rin lilimot, lumayo ka man. Nasaan ka? Saan napunta? Tila ako'y di mo naririnig at di napapansin. Bakit? Nagbago ka? Ba't lumayo? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sa pag-ibig kong ito, ako narito pa rin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, bigay at pagsubok na
pag-ibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, dumudulog, sa'yo. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa tinulong niya kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Sowing good seed, doing good deeds, leaving life's folly behind me. Faithful each day, quick to obey. That's how I want the Lord to find me. When He comes again, when He comes again, oh, may He find me faithful to Him, doing my best to reach all the rest. That's how I want the Lord to find me. Giving my all, heeding His call, letting no selfishness blind me. Fervent in prayer, easing some care. That's how I want the Lord to find me. When He comes again, when He comes again, oh, may He find me faithful to Him, doing my best to reach all the rest. That's how I want the Lord to find me.
sangkalupaan. Nilikha mo ang tao na halos kapantay ng iyong luningning, at kadakilaan siya'y pinamahala mo sa buong daigdig. Sa lahat ng bagay, malaki at maliit, ang iyong ngalan buon sa sangkalupaan. Ang tao'y pinamala sa buong daigdig, nakatupat hayop at ibon sa himpapawid, at pati mga isda sa karagatan. Lahat ng lumalangoy sa ilalim ng tubig. Kahanga ang iyong ngalan buon sa sangkalupaan. Kahanga ang iyong ngalan
was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng uli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang kanyang binyag sa ilog Jordan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng sarili sa kasalan sa Kana. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagbabagong anyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagtatatag ng banal na Eucharistia bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryo Pascual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nga sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingin mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. There is hardly a Christian prayer that is so beautiful and so meditative like the Rosary. But there is also hardly a prayer that is so misunderstood and so badly practiced like this prayer. It is attacked by many non-Catholics and often misinterpreted against the principle of the gospel not to multiply prayers as pagans do. It is disliked by some Catholics who find this repetitive prayer boring, too much Marian-centered and not enough Christ-centered. A prayer for the Middle Ages, but not a prayer for our times. Others again practice this prayer, but in such a way that it resembles more a Buddhist prayer will and not at all authentic Christian way of meditation. Many buy the rosary beads and use them as a decoration around their neck or carry them as a protection in their pockets or purses.
but this practice does not lead them to prayer. The rosary beads turn into an adornment and lose their character as a prayer symbol. Observing these misunderstandings and malpractices, there is a great need to make some reflections about the rosary and to look into its original meaning. Doing this will hopefully lead to a reform of our understanding and our practices today. More understanding the rosary, tune in to the station of the angels. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
Suklay mo ang landas ng buhay ko, ng buhay ko. Pag-asa ko ay nasa'yo at kailanman ikaw ang buhay ko, ang buhay ko. Turn
Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for July 18th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate Blessed Angeline of Marciano. Women in 14th century Italy had few choices. They were expected to marry, bring children into the world, and care for their families. When Angeline made a perpetual vow of chastity at age 15, her widowed father would have none of it. They compromised. She agreed to marry, and her husband agreed to respect the vow she had taken. After her husband's death, Angeline was free to follow her chosen path. She joined the secular Franciscans, and with other women, dedicated herself to caring for the sick, the poor, widows, and orphans. Her life attracted attention and dissension. Angeline was accused of condemning the married vocation. According to legend, when she went before the King of Naples to answer the charges against her, she had burning coals hidden in the folds of her cloak. When she proclaimed her innocence and showed the king that these coals had not harmed her, he dropped the case. Angeline and her companions became part of a new community of Franciscan women. Throughout her life, she sought to be a sign of God's love for the human family. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. You are listening to 102.7 FM, Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Sa puso ko't damdamin, tapatan niya'y aking pupurihin.
life I've heard him say, Jesus loves you. I drop down on my knees to pray, Jesus loves you. I asked him to come into me, Jesus loves you. To him it gives eternity, Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Yes, he does. For the Bible tells us so. You need to look inside yourself. Jesus loves you. You can't take with you all your wealth. Jesus loves you. He will give to you an inner strength. Jesus loves you. Walk on water, but you will sink. Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Say yes, he does. Jesus loves you. Yes, he does. For the Bible tells us so. Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. For the Bible tells us so. Said he's the one that died for me. Jesus loves you. And that's the reason I believe. Jesus loves you. And he has done the same for you. Jesus loves you. So why don't you see what he can do? Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Said yes, he does. Jesus loves you. Yes, he does. For the Bible tells us so. Come on, Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Say every day. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. He listens to his Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, for the Bible tells us so. That was fabulous study. I gotta go. I love you, Daddy and Mommy. 102.7. 102.7. Okay, let's have some fun and some laughter. I'll have this story, The Unhappy King, ang haring malungkot. Once upon a time, there was a king who had everything the world had to offer. All that money could buy, plus absolute power over his people. But despite all the money and the power and prestige he possessed, he had a major problem. He was not happy. And so he summoned the wisest of wise men in all his kingdom and asked them to provide him with the solution to his problem. I want to be happy, he said. I command you to tell me how to achieve happiness. After consulting with one another, the wisest of all the wise men in the kingdom came up with a solution to the king's problem. You must find a truly happy man in your kingdom. Take his shirt from him and wear it yourself. Then you too will be happy. So the king dispatched his elite horsemen to every corner of the kingdom in search of a truly happy man, and eventually they found one. The trouble was, he didn't own a shirt. The lesson is, happiness cannot be found in possessions and wealth. Mga tao nga talaga, akala nila pag mayroon na silang malaking bahay, maraming mga pera, may mga sasakyan, maraming mga ari-arian, sila ay magiging masaya na. Hindi po eh. Alam niyo, sabi nga, na sila daw pa ay mahirap, kahit na sila ay mahirap, ay pinagkakasya-kasya nila ang kanilang mga naipun, na pagtrabahuhan, yung pera, masaya sila. Pero nung sila ay naging mayaman na, nag-away-away na,
At dahil nga sa busy na sila sa kanilang balang-abalang sila sa pagtatrabaho, dati pag kumakain, sabay-sabay, sumasama sila, sasama-sama. Pero nang sila yumaman na, hindi na halos nagkikita-kita sa kainan sapagkat abalang-abala na. So, nagkasira-sira yung kanilang pamilya. So, nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Anong dahilan? Dahil wala ng panahon, dahil abalang-abala na sa trabaho, busy sa isa't isa, kanya-kanya. So, mas mabuti pa nga daw, sabi nila, kung nang sila nabubuhay na mahirap, sila ay nagkakasama-samang kumain, nagtutulong-tulungan. Pero nang naging mayaman, hindi na sila naging masaya. Alam po ninyo, hindi po sa tinatawag natin na nasa iyo na ang lahat, magiging masaya ka. Pag wala ang Diyos sa iyo, sabi nga isang kanta, nasa iyo na ang lahat. Hindi po Ang importante kahit nasa iyo na ang lahat, pag wala sa iyo ang Diyos, wala kang kahulugan, wala kang kasiyahan, wala kang kapayapaan, wala kang peace of mind. So mahalaga po ang tunay na kapayapaan ay nasa atin. Nasa ating sarili po yan. Hindi po yan panlabas. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi po mananakaw dahil nasa atin sarili yan. Ang mga pera, ang mga bagay na yan, mananakaw at mawawala yan. Ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan kung natagpuan mo na ang Diyos sa iyong buhay. Kaya, natagpuan mo na ba ang Diyos sa iyong buhay? O ano bang hinahanap mo sa buhay? Ang Diyos na hindi mawawala, mabubulok? O ang mga bagay-bagay na mabubulok, mananakaw lang at hindi mo madadala pag ikaw namatay? 102.7 alay ko sa'yo, o aking Ama. Pakinggan mo ako, dalangin ko sa'yo, ako'y ingatan mo dito sa mundo. Napakagulo, sama, mananatili pa sa banal na iglesia. Sa akin man ay dumating pagsubok, suliranin, hindi lilisanin. Iglesia ni Cristo,
time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour: don't regret anything you do, cause in the end, it makes you who you are. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy."
Jesus said to him, "Go and do likewise." Ang sentro ng ating ebanghelyo ay walang iba kundi ang kapwa. Madami sa panahon natin ngayon ang nagtatanong kung sino ba talaga ang ating kapwa. Sa konteksto ng mga Hudyo, ang kapwa ay ang mga malalapit na miyembro ng pamilya, at sino man ang hindi miyembro ng pamilya o hindi kamag-anak ay hindi makakaranas ng tulong. Kaya nang nagsimulang mangaral si Jesus, ay binigyan niya ng diin na ang kapwa ay walang iba kundi ang mga Samaritano, kapuspalad at mga makasalanan gaya ng mga naniningil ng buwis. Silang lahat ay mukha ng kapwa, kaya ang pagkikipagkapwa ay ang mabuting pakikitungo sa kanila. Ito ang bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo, ang makitungo sa kanila. Ang ating ebanghelyo ay isang hamon na tayo ay makipagkapwa sa lahat ng tao, lalo na ang mga nangangailangan, naaapi, biktima ng karahasan at kawalan ng hustisya. Ang mga taong nabanggit ang ating kapwa sapagkat madalas hindi natin sila pinagtutuunan ng pansin. Maliban sa mga taong nauna ng tinukoy, ang mga miyembro din ng ating pamilya ay maituturing na kapwa. May mga pamilyang hindi na nag-uusap, hindi magkasundo, o hindi magkatinginan ng mata sa mata na para bang others sa isa't isa dahil sa matagal ng hidwaan o pag-aaway. Ang mga magulang galit sa anak o mga anak galit sa magulang. Maaari ding magulang laban sa magulang at mga anak laban sa bawat isa. Sa ganitong sitwasyon ay hinahamon tayo ng ebanghelyo na tignan kung sino sa ating pamilya ang halos hindi na natin pinapansin o halos ayaw na nating makita. Sila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pag-unawa, atensyon at panahon. Tunay na mahirap makita at makitungo sa ating kapwa. Sa modernong panahon natin, inaalis ng mga makabagong gadget ang kahalagaan ng pagkikipag-usap na nagdudulot ng problema upang maintindihan natin ang ating kapwa. Kaya bago tayo makipagkapwa sa iba ay tignan muna natin ang ating sariling pamilya, kung sino ang tila hindi natin napapansin o pinapansin dahil sa hindi magandang nangyari o karanasan. Ang mga taong kagaya nila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pagtingin, atensyon at panahon. Meron ka na bang naisip kung sino sa pamilya mo ang iyong kapwa? Lagi nating tatandaan ang tinura ni Jesus, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo rin sa akin. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating sa buhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain na tayo ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019.
The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manawag Radio and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Walking in all your glory, I thought you were perfect for me. I was out of my mind. Looked like I was winning. It was the best love I'd ever been in. Just when we were beginning, the end you left me behind, and I was looking forward to a happy ending. So much for pretending. To think of happy ever after, you and me together. I was out of my league. I kept my heart hidden. Now I'm wishing that I didn't. Oh, who am I kidding? You were even intrigued, and I was looking forward to a happy ending. So much for pretending. It could have been if I'd only let you know what you meant to me, and if I could, I would give you a demonstration of how my imagination thought it ought to be. So much for pretending. For pretending. Pasakit at lumbay, taglay sa kalooban, ngunit na pag-ibig sa aking puso'y nadama. Kay Jesus kong liyan, wala siyang tanging pag-asa. Ang pangakong buhay, pangarap sa tuwing na aking makakamtan, walang hanggang ligaya.
Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Umagang-umaga ng unang Pasko ng pagkabuhay, si Maria Magdalena at ilang mga babaeng nagmamahal kay Jesus ay naparoon sa kanyang libingan. Pinag-uusapan nila kung sino ang mag-aalis ng malaking batong nakatakip sa libingan. Pagkalapit nila sa halamanang pinaglibingan kay Jesus, nakita nilang naigulong na ang bato. Iginulong yaon ng isang anghel madaling araw pa. Patakbong nagbalik si Maria Magdalena upang pagsabihan ang mga alagad. Ngunit ang ibang mga babae ay nagtuloy sa libingan. Nakita nila ang isang anghel na nakadamit ng puting-puti at nakaupo sa tabi ng libingan. Sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot. Nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus. Siya'y wala na rito. Siya'y nagbangon tulad ng kanyang sinabi. Magsiparoon kayong madali at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y nagbangon sa mga patay." Nang ibalita ni Maria kina Pedro at Juan ang kanyang nakita, sila'y nagmamadaling pumaroon sa libingan. Si Juan ay mabilis tumakbo kaysa kay Pedro, kaya't siya ang naunang dumating sa libingan. Pagkakita niyang bukas na ang libingan, sumilip lamang siya at hindi pumasok. Si Pedro ay pumasok kaagad sa libingan. Sumunod sa kanya si Juan. Pagkakita ni Juan sa mga kayong ibinalot kay Jesus, naniwala siyang buhay si Jesus. Pagkaraan pa ng ilang sandali, si Maria Magdalena ay nagbalik na umiiyak sa libingan. Ang akala niya'y may kumuha sa katawan ni Jesus. Pagtingin niya sa loob ng libingan, tinanong siya ng isang anghel, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Maria, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon." At paglingon ni Maria, nakita niya ang isang lalaki na akala niya'y hardinero. Kanyang sinabi, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin po ninyo kung saan ninyo siya inilagay." Tinawag siya ng lalaki, "Maria." Agad nakilala ni Maria na iyon ay si Jesus. Pagkaraay, dali-daling nagbalik si Maria sa Jerusalem upang ibalita sa mga alagad na muling nabuhay si Jesus. At iyan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 Manawag Dominican Radio. Burning bright for you. It's everything that I desire. Can I be the one you use? I'm small, but you
Buhay ko'y
102.7. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for July 18, entitled Legal Suits, taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 7 to 8. To have such lawsuits at all is a real defeat for you. Why not just accept the injustice and leave it at that? Why not let yourself be cheated? But instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat, even your own Christian brothers and sisters. Insight: don't cheat or file legal suits to your fellow Christians. To show love to fellow Christians, we must not go to court and reconcile to settle any conflict. Reminder, don't ever assure that people know you love them until you tell or write or text them every now and then. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-isa dahil may kasama ka. There's distance in the air, and I cannot make it leave. I wave my arms round about me and blow with all my might. I cannot sense you close, though I know you're always here. But the comfort of you near is what I long for. When I can't feel you, I have learned to reach out just the same. When I can't hear you, I know you still hear every word I pray. And I want you more than I want to live another day. And as I wait for you, baby, I'm waiting more faithful. Oh, the folly of the past, though I know it isn't done, I still feel the guilty one, still trying to make it right. So I whisper soft your name, let it roll around my tongue, knowing you're the only one who knows me. You know me. When I can't feel you, I have learned to reach out just the same. When I can't hear you, I know you still hear every word I pray. And I want you more than I want to live another day. And as I wait for you, maybe I'll wait. Show me how I should live. Show me where I should go. I count the small lives lost to me. You are all I want. You are all I want. When I can't feel you, I have learned to reach out just the same. When I can't hear you, I know you still hear every word I pray. And I love you
Tuloy na nagtataka kung paano nga ako'y iyong nikha. Ako'y naubog mo, ginawang kawagas mo, tinuring mo na para sa iyo. Hindi mo hinayaan ako'y mawalan. Ibinigay ang higit pa sa kailangan, at kailanman hindi ko mahigitan. Kaya ito na lang ang dalangin ko sa'yo. Dalangin ko sa'yo, tulungan mo ako, Diyos, na ibigay ang higit sa buhay ko. Tulungan mo na kahit tulad lang ako, maging karapat-dapat makasama mo. Mahirap mang bitawan ang mga nakasanayan. Naligaw ang puso, pareho sa'yo. Ngunit bakit ba mahirap talaga ang buhay na sa'yo naman nagmula? Tulungan mo ako, Diyos, na ibigay ang higit sa buhay ko. Tulungan mo na kahit tulad lang ako, maging karapat-dapat na makasama mo. This is 102.7 FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Hulyo 18, ating pagnilayan ang kwento ng pinamagatang hindi pinapasok. Ayon sa kwento, silang mag-asawa ay nabigyan ng 2 ticket sa isang magpasyang laro o playoff ng American League Baseball game. Ayon sa kanila, matapos makipagbuno sa traffic, nakarating kami sa lugar ng maaga. Pagdating namin sa parking area, tinignan ako ng bantay at nagtanong, "May handicap ba kayo?" Nagtataka akong sumagot, "Wala naman talaga. Di ko dapat gawin ito," sabi niya. "Pero pwede kayong mag-park sa unahan." Parang pinagbigyan yata ako ng mga pangyayari na isip ko. Pagdating namin sa pasukan,
ibinigay ko ang mga tiket sa tagapamahala roon. Tinignan niya ang mga tiket at pagkatapos ay tinignan niya ako. Hindi po para sa larong ito ang inyong mga tiket, sabi niya. Nagbibiro ka ba? Sagot ko. Di ba nakalagay fourth game diyan? Fourth game ito, di ba? Binasa niyang mabuti ang mga tiket at sinabi, hindi po fourth game. Home game ang laro ngayon. Sorry po. Wala bang paraan para makapasok kami? Tanong ko. Wala. Naisip kong bumili na lamang ng mga tiket. Pwede bang bumili na lang ako ng mga tiket? Hindi pwede. Walang nangyari. Pagkatapos, naisip ko, magandang halimbawa itong kwento para kung anong mangyari kapag kumatok ka sa pinto ng langit at ang tiket mo'y di uubra. Ang pagiging mabuting tao o pagmumukha na nangangailangan ay hindi uubra. Hindi ka rin makakabili ng tiket sa may pintuan. Sinabi ni Jesus noon, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ito ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Ang hindi pagkakapanood ng Angels baseball game ay isang bagay, ngunit ibang bagay na ang di makapasok sa langit kung saan naroon ang mga tunay na anghel. Ang langit ay isang lugar kung saan hindi mo gustong mapagsarahan. Nakatayo ka lamang sa pintuan at di makapasok. Lord, let our whole lives reflect our gratitude for your many blessings as we seek to serve you. We say thank you for all the things you have done for us, things so undeserved, yet you gave them to us to prove your love for us. Even in our sorrows and sickness, you were always there. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag, Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 Manawag, Dominican Radio.
soul. In Christ alone, know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood.
Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, awitan siya ng papuri, karapat dapat papurihan ang Diyos nating magiliw. Ang Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalan itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas, ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Siya ay nagpapagaling. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, o Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, o Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, o Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan
tungkol sa lahat ng bagay at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong kong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manawag Radio and on YouTube Manawag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Oh
buong buhay mo. Upang ako'y mapalapit sa'yo. Bibigay ko sa'yo itong puso ko. Buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ilalay ko sa'yo. Papulit pagsamba, umilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo hawigin ito. Papulit pagsamba, ilaalay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ilalay ko sa'yo. Papulit pagsamba, umilos ka sa buhay ko. Umilos ka, O Diyos. Umilos ka sa buhay ko. Umilos ka sa buhay ko. This is 102.7 FM. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Banahaw. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katekisis tungkol kay Santa Maria Magdalena. Apostol sa mga apostol. Tuwing ika-22 ng Hulyo ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isa sa mga bantog na mga babae na nababanggit sa Biblia, si Santa Maria Magdalena. Sino ba siya at ano ang papel na kanyang ginampanan sa buhay ng ating Panginoon? Taliwas sa pag-aakala ng karamihan, si Maria Magdalena ay hindi naging bayarang babae. Hindi siya isang prostitute. Marami man ang naging kuro-kuro ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan patungkol sa kanyang buhay, ngunit ang tiyak lamang na nalalaman natin tungkol sa kanya ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Siya ay palagiang nababanggit na kasama sa iba pang mga kababaihang disipulo ng ating Panginoong Hesus. Siya ay tinawag na Magdalena hango sa bayan na kanyang pinagmulan, ang Magdala. Siya ay inilarawan sa banal na kasulatan bilang babae kung saan pinagpalayasan ng 7 demonyo. Dahil dito, maaari nating maipagpalagay na si Santa Maria Magdalena ay nabuhay na puno ng kasalanan. Sa kanyang pagdanas ng masalimuot na buhay, nakilala niya ang Panginoong Hesus na siya namang tumanggap sa kanya na mapabilang sa kanyang mga babaeng alagad. Siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Siya ay pinatawad.
Si Maria Magdalena ay nababanggit din na kasamang nakatayo sa tabi ng krus kung saan nakabayubay ang Panginoon. Siya rin ang unang nakaalam patungkol sa bukas na libingan. Nakita ko ang Panginoon, sambit niya. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang papel na ginampanan ni Maria Magdalena sa pagpahayag ng mabuting balita. Siya ngayon ay kinikilala bilang apostol sa mga apostol. Ang nabuhay na Kristo ang nagkatiwala sa kanya sa gampanin na pagbibigay alam sa mga alagad ng mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ganoon din ang pagpapahalaga ng buong orden ng mga Dominikano sa kanya. Ginawa siyang pintakasi at binansagang patroness of preachers. Nawa ay magsilbing inspirasyon ang buhay ni Santa Maria Magdalena sa atin. Siya man ay nabuhay na puno ng kasalanan, ngunit sa tulong ng Panginoong Hesukristo ay tumalikod sa kasalanan at nagbagong buhay. Si Maria Magdalena ay naging saksi sa dalawang napakahalagang tagpo sa buhay ng Panginoon, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi natin matatamas ang tamis at ligaya ng ating muling pagkabuhay kung hindi natin papatayin ang ating kasamaan. Katulad niya, nawa ay magkaroon din tayo ng sariling pakikita kay Jesus na atin ding masambit. Nakita ko ang Panginoon. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. And you're listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. I see you from the sky, and I wonder how long it will take me to get home. I wait
Then we'll get a Chinese and watch TV. Tomorrow we'll take the dog for a walk, and in the afternoon then maybe we'll talk. We'll be exhausted, so I'll probably sleep. And we'll get a Chinese and watch TV. Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria. Ganito ituring ang Pilipinas at ang kaugnayan nito kay Nang Maria. Ang pagsintang ito ng mga Pilipino kay Maria ay kapansin-pansin sa dami ng mga dambana, parokya at bisitas na nakatalaga sa karangalan ni Maria. Makikita din ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria sa kanilang masidhing debosyon
sa pagdarasal ng Santo Rosario sa 862 na dambana at parokya sa buong kapuluan na nakatalaga sa karangalan ni Maria, may 4 na natatangi na itinatag ng mga Dominikong misyonero. Ito ay ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila sa lungsod Quezon, ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag sa Pangasinan, ang dambana ng Birhen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani, Bataan, ang Basilica Minore ng Nuestra Señora de Piat sa Lambak ng Cagayan, ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila sa lungsod Quezon ay kilala rin bilang Santo Domingo Church, na italaga bilang pambansang dambana noong 1954 ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nakalagak dito ang Milagrosa at pinakamatandang imaheng yari sa ivory ng Birhen ng Santo Rosario. Sa kanya hiniling ng mga Katolikong sundalong Pilipino at Espanyol noong 1646 ang tagumpay nila sa pakikidigma laban sa mga mananakop na Ulandes. Kahit sakay lamang ng 3 galyon at nakidigma sa 18 barkong pandigma ng mga Ulandes, nagawa pa ring pinsalain ng mga puwersang Pilipino at Espanyol ang mga kalaban at puwersahin ang mga itong kalimutan na ang balak na pagsakop sa Pilipinas. Ang tagumpay ay ginugunita taon-taon tuwing 2 linggo ng Oktubre sa isang maringal na prosesyon. Noong 1974, itinanghal bilang patrona ng lungsod Quezon ang Birhen ng Santo Rosario at noong 2012, idineklara ang pambansang dambana bilang isang pambansang yamang pangkalinangan o National Cultural Treasure. Ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario sa bayan ng Manawag, Pangasinan ay balot ng napakaraming hiwaga at himalang nakamit sa tulong ng panalangin ng Inang Maria. Nakalagak dito ang mapaghimalang imahen ng Birhen ng Santo Rosario na yari din sa ivory at dinala ni Padre Juan de San Jacinto Opi mula sa Espanya noong simula ng misyon ng mga Dominiko sa lugar na iyon. Noong April 20, 2011, inaprubahan ni Papa Benito XVI ang deklarasyon ng Special Bond of Spiritual Affinity in Perpetuity ng dambana sa Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito ay nangangahulugan na ang sino mang bumisita sa dambana ay maaring magkamit ng plenary indulgence kapara ng maaring matanggap ng sino mang bumisita sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Sa kondisyong siya ay mangungumpisal bago o matapos ang paglalakbay, tatanggap ng komunyon habang nasa paglalakbay at magdarasal para sa kapakanan ng Santo Papa. Ito ang unang dambana sa buong kapuluan na naideklara bilang affiliate ng isang papal basilica. Sa mga dambanang nabanggit, makikita ang maningas na pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria bilang kanilang ina at reyna. Bawat pader, kisame, pinta, dibuho, adorno at iba pa na matatagpuan sa mga dambanang ito ay simbolo ng pasasalamat kay Maria para sa kanyang pagdalangin para sa kanyang mga anak patungo kay Kristo. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. I once was lost, but now I'm found. Once was lost, but now I'm found. So far away, but I'm home now.
once was lost, but now I'm found. And now my life song sings. I once was blind, but now I see. I once was blind, but now I see. I don't know how, but when he touched me, I once was blind, but now I see. And now my life song sings. And now my life song sings. And now my life song sings. I once was dead, but now I live.
sumilay. Katulad mo, nais kong ibigay ang pag-ibig na aking taglay. Isuko mo, narito ako, binhi ng pag-ibig mo. Binhi ng pag-ibig mo. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-18 ng Hulyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Federico. Ang santong ito na martir ay pinanganak sa Holland. Nang maging pari, inatasan ng kanyang obispo na si Sigfrido na turuan ang mga bagong Kristiyano tungkol sa relihiyon. Siya ay naging obispo ng Utrecht. Sinikap niyang pairalin ang mga kaugaliang Kristiyano sa kanyang bansa sa pagsusupil ng mga hindi wastong simulain na labag sa mga aral ng Panginoon, katulad ng pagsamba sa mga idolo at sa pagsasama ng mga mag-asawa na hindi kasal sa simbahan. Sinasabi na ang kanyang pagtuligsa sa masamang pamumuhay ng reyna ay naging sanhi ng pagpatay sa kanya. Samantalang nagmimisa ay sinalakay siya ng 2 tao upang patayin. Gumawa siya ng isang panalangin sa Santissima Trinidad na ginamit ng matagal na panahon sa Holland. Binawian siya ng buhay ng taong 838, samantalang dinarasal ang Salmo 114, "Pupurihin ko ang Panginoon sa lupain ng mga buhay." Aral. Tandaan na walang ibang tiyak na daan patungong langit, kundi ang daan ng kahirapan. Ito ang daang itinuro ni Kristo at ang kanyang mga alagad. Tinatawag niyang daang makipot, ngunit patungo naman sa buhay. Sinabi niya na kung ibig nating sumunod sa kanya, kailangang tahakin ang landas na dinaanan niya. Hindi marapat ng anak ng Diyos ay nagdaan sa mga pagtitiis, samantalang ang mga anak naman ng mga tao ay tumatahak sa daan ng karangalan. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang Panginoon, ayon kay San Juan ng Avila. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Federico. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Music Radio 102.7 FM. There is joy in the Lord. There is love in His Spirit. There is hope in the knowledge of Him. There's a fountain that flows by
buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko ang tinakaluluwa, sukdulan man maging atin ay dusa. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. And you're listening to 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Let's come now to the Catechism of the Catholic Doctrine. And the question is, did Adam and Eve obey the commandment of God? Answer: Adam and Eve did not obey the commandment of God, but ate the forbidden fruit. One day, Eve went to the forbidden tree and looked at it with dangerous curiosity. Something like this happens to us. When something is forbidden, we feel a special attraction for it. We like to see it, first from afar, then more closely. We do not like to sin, but we play with the occasion of sin, instead of keeping away at once from it. While Eve was looking at the tree, the devil was nearby, cunningly concealing his identity under the form of a serpent. Starting with a lie, the devil came and began to talk to her. Did God say, "You shall not eat of any tree of the garden"? Instead of leaving at once the liar and father of lies in John 8 verse 44, Eve continued the conversation, and finally the devil seduced her, appealing to her self-love with a bigger lie.
When you eat of it, you will be like God, knowing good and evil. That is in Genesis chapter 3 verse 5. Adam and Eve did not keep their faith in God's words, but rather believed in the murderer from the beginning, who has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, speaks according to his own nature. John chapter 8 verse 44. Out of their pride, Adam and Eve wished to be like God, when they were already created in God's own image and after God's likeness. Instead, they lost their likeness with God and committed a sin whose fatal consequences were to be felt until the end of the world. The Bible says in Genesis chapter 3 verse 6, "So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, and he ate." The question is, did Adam and Eve obey the commandment of God? Music Radio, Music Radio, 102.7. This world is full of people, the weary and the poor, waiting for the day when they will hurt no more. Though this world is full of suffering, these promises are true. We hold on to the hope that the day is coming soon. Say amen, amen, and the people say amen. The troubles of this world, they come into an end, and all my brothers and my sisters, let me hear it again. The kingdom is coming, and the people said amen. Full of struggles, we're all trying to break free. We fall back to the same things, 'cause addictions are disease. But I'm telling you, there's someone who will set your spirit free. His name is Jesus, and his blood redeems. So amen, amen, and the people say amen. The troubles of this world, they come into
Christ over all the everlasting King. Or 3 o'clock afternoon prayer. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. I will never regret the things I did wrong. I will only regret the good things I did for the wrong people. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him.
The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." Ang sentro ng ating ebanghelyo ay walang iba kundi ang kapwa. Madami sa panahon natin ngayon ang nagtatanong kung sino ba talaga ang ating kapwa. Sa konteksto ng mga Hudyo, ang kapwa ay ang mga malalapit na miyembro ng pamilya, at sino man ang hindi miyembro ng pamilya o hindi kamag-anak ay hindi makakaranas ng tulong. Kaya nang nagsimulang mangaral si Jesus, ay binigyan niya ng diin na ang kapwa ay walang iba kundi ang mga Samaritano, kapuspalad at mga makasalanan gaya ng mga naniningil ng buwis. Silang lahat ay mukha ng kapwa, kaya ang pagkikipagkapwa ay ang mabuting pakikitungo sa kanila. Ito ang bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo, ang makitungo sa kanila. Ang ating ebanghelyo ay isang hamon na tayo ay makipagkapwa sa lahat ng tao, lalo na ang mga nangangailangan, naaapi, biktima ng karahasan at kawalan ng hustisya. Ang mga taong nabanggit ang ating kapwa sapagkat madalas hindi natin sila pinagtutuunan ng pansin. Maliban sa mga taong nauna ng tinukoy, ang mga miyembro din ng ating pamilya ay maituturing na kapwa. May mga pamilyang hindi na nag-uusap, hindi magkasundo, o hindi magkatinginan ng mata sa mata na para bang others sa isa't isa dahil sa matagal ng hidwaan o pag-aaway. Ang mga magulang galit sa anak o mga anak galit sa magulang. Maaari ding magulang laban sa magulang at mga anak laban sa bawat isa. Sa ganitong sitwasyon ay hinahamon tayo ng ebanghelyo na tignan kung sino sa ating pamilya ang halos hindi na natin pinapansin o halos ayaw na nating makita. Sila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pag-unawa, atensyon at panahon. Tunay na mahirap makita at makitungo sa ating kapwa. Sa modernong panahon natin, inaalis ng mga makabagong gadget ang kahalagaan ng pagkikipag-usap na nagdudulot ng problema upang maintindihan natin ang ating kapwa. Kaya bago tayo makipagkapwa sa iba ay tignan muna natin ang ating sariling pamilya, kung sino ang tila hindi natin napapansin o pinapansin dahil sa hindi magandang nangyari o karanasan. Ang mga taong kagaya nila ang ating kapwa na nangangailangan ng ating pagtingin, atensyon at panahon. Meron ka na bang naisip kung sino sa pamilya mo ang iyong kapwa? Lagi nating tatandaan ang tinura ni Jesus, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo rin sa akin. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating sa buhay ang salita ng Diyos, patnubayan at pagpalain na matay ng Panginoong may kapal, hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag.
The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 6, 2019, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 27 to October 5, 2019. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass to be followed by a solemn procession. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.eradioportal.com or www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
tinig niyang umiiyak. Masdan mo ang luha niyang pumapatak. Di ba't siya'y humihingi ng awa at habag upang bagat ng puso'y maglubak. Damhin mo ang lungkot sa puso niya. Nasaan mong bigyan siya ng pag-asa. Di kaya ng mundong ibigay, kailangan niya siya sa iyo. Ngayon umaasa. Ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Tingin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Tumawag ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. Dinggin mo ang tinig niyang tumatawag. Masdan mo ang limig sa kanyang mga mata. Di ba't siya'y tumanggap na ng pag-asa? Pagal na puso'y may kapahingaan na. Ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Dinggin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Tumawag ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. Dinggin mo, initan ka, ibigan mo. Dinggin mo, tawag ng Panginoon sa iyo. Ilapit mo siya kay Kristong Panginoon. Sa isip niya, banal na salita ay matuon. Dinggin mo, ibig at lungkot ng hirap niya. Tumawag ka, ibigan mo'y bigyan na ng pag-asa. This is 102.7. Mananawa Dominican Radio. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Stay calm. A state of panic when difficult situations strike is not contributing anything good in finding the needed solution. It will only make the matter worse. Learn to keep your cool. When in panic, you cannot think reasonably. You hinder your capacity to see problems with the right reason. You will be acting out of confusion, and this will not solve anything. So, stay calm. Both being panicky and being calm are decisions that you can make. To panic is to get out of control. You do not expect to put things in order in a situation of panic. Poor decisions come from a mind that does not think clearly just so because no one is panicky.
Stay calm as you think, speak, and act. There is no single bad situation that remains like that forever. Tomorrow is a new day. It is not easy to hold one's negative reactions in check. It is not easy to stay close by when things go rough. It is not easy to remain calm and collected in moments of crisis. Real people will have real challenges. There is no use to panic. Stay calm to think correctly. When it is not possible to think because you are panicky or afraid, take time to pause. Happy people do not easily give up when situations become truly difficult to handle. They wait for things to calm down before making decisions. You were born to win. God gifted you with potentials of a winner. You have the edge over God's other creations. You are considered to be the master of the universe and His protector at the same time. Every single day is an opportunity for you to grow your talents and skills. Every experience is an invitation for you to make use of your abilities. Do not quit after a defeat. Mistakes, failures, or any form of defeat are temporary. Do not stop growing after a victory. You are designed to do more, to face greater challenges, to get better and better for as long as you live. Do not think that to be absolutely satisfied with your life will bring you happiness. On the contrary, to get everything that you wish for can even lead to boredom, apathy, and misery. Do not stay where you are. Be a real champion. Constantly learn your lessons to continuously get somewhere else. Happy people can remain calm amidst the storm. They are definitely stronger than those who grow violent in times of distress. Learning to restrain one's power, learning to control one's emotions, learning to delay one's reactions are all signs of real strength. To win the heart of people is better than winning a war. To turn one's enemies into friends is real power. To convert a moment of disgrace into grace is a noble thing to do. To turn tragedies into mighty triumphs is what lasting victory is about. So be happy, stay calm. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. 102.7 FM. Have you ever let yourself be loved by the one who
Music Radio 102.7 FM. Mga kasama, I have something for you. Needs and wants. Let us find the difference. Let us try to know the difference. Let us talk about our needs and our wants. Let us ask ourselves, what do I need and what do I want? Do we really need what we want? And do we really always want what we need? Take a look at the commercial section of any newspaper or magazine and read the advertisements there. Ordinarily, advertisements should tell us where and how to get what we need. Today, however, advertising has come to a point where it creates wants and tries to turn these wants into needs. Thus often you and I are made to feel that we need what we want. Take perfume, for example. The perfume manufacturer will spend thousands of pesos on a whole page advertisements with a huge picture of a beautiful woman who tells you that you need to be as beautiful as she is for the party tonight. And if you want to be the life of the party, try this imported perfume which blends with your body and your personality, and you will make you as fresh as a morning flower, and so on and so forth. The same thing with jewelry and home appliances and cigarettes and cars, and so on. We are made to want this and to want that so that we may buy and buy. That is why it is very important to ask ourselves, do I really need what I want? Are my wants more than my real needs? How can I keep my needs simple so that I can more easily control my wants? If a person's character is built around his wants and his needs, we can build a strong character by keeping an intelligent balance between our needs and our wants. We shall know ourselves better by knowing precisely what we need and what we want, by disciplining our wants while meeting our real needs. Do you want that imported pair of Adidas shoes, or that expensive jacket by Levi's, or that birthday party at the Hilton? Do you want to see your favorite movie idol again by doing your second and third movie for this week? Of course, you want all this, but do you really need them? Test your character. Think about what Mahatma Gandhi said. Civilization, in the real sense of the term, consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary reduction of wants. This alone promotes real happiness and contentment and increases capacity for service. In Filipino, it means, huwag tayong gumaya kay asyong aksaya. 102.7 disaster. How do you cope with the pain? It's hard to move on when regret, like an anchor, makes you feel like you're the one to blame. Why is healing so painful? It feels like I'm losing this war, but I know you'll be there as we walk through this struggle, because you've always been there before. There's a peace that's perfect, a hope that's real. There's a plan and a purpose, no matter how you feel. Just hold
mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Wala na ng ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ng puso ko sa'yo. Iibigin kita, ating Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Nang mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala nang ibang hinimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ng puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng
102.7. Manawag Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for July 18, entitled Legal Suits, taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 7 to 8. To have such lawsuits at all is a real defeat for you. Why not just accept the injustice and leave it at that? Why not let yourselves be cheated? But instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat, even your own Christian brothers and sisters. Insight: don't cheat or file legal suits to your fellow Christians. To show love to fellow Christians, we must not go to court and reconcile to settle any conflict. Reminder, don't ever assure that people know you love them until you tell or write or text them every now and then. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-isa dahil may kasama ka. Station. This is 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. How can I pretend that I enjoy each one of them? I can find no reason to doubt you in the end. Hoping now and then to be reminded once again. Memories of joy and tear every occasion of the year. For as long as you are always near, all I can tell, life has never been this well, and I've only you to praise, the perfecter, author of my faith. And by most amazing grace, Lord, I'm never letting go, for in you all blessings flow. My maker, from whom all blessings flow, and all I have to show is my allegiance, Lord. You know, seasons of peace and strife, every adventure of my life. Keep your blessings flowing, Jesus Christ. All I can tell, life has never been this well, and I've only you to praise, the perfecter, author of my faith. And by most amazing grace, Lord, I'm never letting go, for in you all blessings flow. And I've only you to praise,
pouring you all blessings, all those good things, all those